Oy, kamusta? Pagod na ba sa problema? Relax ka muna. Ako na ang bahala sa kwento. Di ko na papatagalin pa. Tara, let's go! Ang lalaking ito ang chairman na nagsisilbi ng sentensya niya sa kulungan. Pero ang lugar na ito ay teritoryo niya. Absoluto ang kapangyarihan ng chairman. Kahit ang mga gwardiya sa kulungan, kailangan sundin ang mga utos niya. Kahit nakakulong, lihim pa rin kontrolado ng chairman ang lahat ng galaw sa labas. Ngayon, nakatanggap ang chairman ng napakasamang balita. Namatay ang anak niya sa isang aksidente sa sasakyan. Sa isang utos lang, pinilit ni Kang Heon ang mga gwardiya ng kulungan na palayain siya agad dahil gusto niyang siya mismo ang maghiganti para sa anak niya. Lumabas na ngayong araw ang kaarawan ng anak ni Kang Heon, kaya niregaluhan niya ito ng motorsiklo. Hindi inaasahan, ang regalong iyon pa ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak niya. Habang minamaneho ng binata ang motorsiklo niya, biglang bumangga ng harapan sa kanya ang isang puting sasakyan. Dahil sa matinding banggaan, namatay siya agad. Ang may sala, sa sobrang takot, tumakas sa lugar. Hindi inaasahan, anak pala siya ng isang sikat na judge. Si Panho ay isang napakatuwid na tao. Hindi siya kailanman yumuko sa kahit anong kapangyarihan noon. Ngayon din ang anibersaryo ng pagkamatay ng asawa niya. Hindi niya alam na palihim na binisita ng anak niya ang puntod ng ina nito. Habang pauwi, emosyonal pa rin si Ho Yang. Sa sandaling iyon, biglang umatake ang hika niya. Sinubukan niyang gamitin ang gamot niya sa hika para gumaan ang pakiramdam. Pero sa isang sandali ng pagkakamali, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at diretsong bumangga sa kasalubong na motorsiklo. Si Ho Yang, natakot, bumaba ng sasakyan para tingnan ang nangyari. Sa likod niya, naroon ang katawan ng driver. Dahan-dahan siyang lumapit sa biktima para tingnan ito. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng kawawang binata. Maingat na kinuha ni Ho Yang ang telepono at nadiskubre niyang ang nanay ng biktima ang tumatawag. Tumingin siya sa paligid at nang makitang walang tao, pinatay niya ang tawag. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng biktima ang kamay ni Ho Yang. Sinubukan nitong humingi ng tulong pero ayaw tumigil ng pagdaloy ng dugo. Nataranta si Ho Yang at tumawag sa pulis pero biglang sumumpong ulit ang hika niya. Dahan-dahan siyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, nagawa niyang gumapang pabalik sa sasakyan niya para kunin ang gamot niya. Nang maging maayos ang kondisyon niya, agad niyang tinawagan ang ama niya. Pero abala ang ama niya sa paghawak ng isang kaso sa korte at hindi masagot ang tawag. Si Judge Panho ay isang kagalang-galang at responsableng tao. Pagkatapos lang ng paglilitis, nakita ni Panho ang napakaraming missed calls mula sa anak niya. Dahil sa kutob ng isang ama, agad siyang umuwi. Naabutan ni Panho ang anak niya na nakaupo at umiiyak sa sala. Naliligo sa dugo si Ho Yang. Maingat na tinanong ni Panho ang anak niya kung ano ang nangyari. Nang makita niyang inaatake ito ng hika, nadurog ang puso niya. Sinabi ni Ho Yang sa ama niya na nakapagdulot siya ng aksidente. Dahil sobrang natakot siya, tumakas siya. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Panho. Pumunta siya sa banyo para pakalmahin ang sarili niya. Kahit gusto niyang protektahan ang anak niya, hindi pumapayag ang konsensya niya. Pinayuhan ni Panho ang anak niya na pumunta sa istasyon ng pulis at sumuko. Ito ang pinakamabilis na paraan para matapos ang lahat. Pagkatapos noon, sabay na pumunta si Panho at ang anak niya sa istasyon ng pulis. Iniwan ni Panho ang anak niya na naghihintay sa loob ng sasakyan at siya lang ang pumasok para i-report ang insidente. Mabigat ang bawat hakbang na ginagawa ni Panho. Sa isang panig ay ang pamilya niya at sa kabila naman ay ang profesional niyang responsibilidad. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, nagdesisyon si Panho na pumasok. Sa oras na ito, magulo ang sitwasyon sa loob ng istasyon ng pulis. Lahat ng resources ay ginamit para asikasuhin ang aksidenteng kakapinsala lang. Nang malapit ng i-report ni Panho ang aksidente, nakita niya ang balita tungkol sa biktima. Ang biktima ay si Sang Hyun, ang pangalawang anak ng chairman ng Construction Corporation. Nang marinig ang pangalang Kang Heon, napaurong si Panho sa takot. Alam ni Panho na gagawin ni Kang Heon ang lahat para maipaghiganti ang anak niya. Mabilis na umalis si Panho sa istasyon ng pulis. Nagulat si Ho Yang nang makita niyang umaalis ang ama niya habang nagmamaneho. Inutusan ni Panho ang anak niya na ilista ang mga detalye ng kaso habang siya naman ay pumunta sa likod bahay para tingnan ang kondisyon ng sasakyan. Grabe ang sira ng harap ng sasakyan dahil sa banggaan. Dahil sa karanasan niya sa pag-iimbestiga ng mga kaso, maingat na nilinis ni Panho ang lahat ng natitirang bakas sa sasakyan. Isa-isa niyang pinunasan ang bawat patak ng dugo. Pagkatapos, itinapon niya ang mga damit at mga pirasong kumapit sa mga gulong. Matapos burahin ang lahat ng bakas, pumunta siya sa isang lumang junkyard. Ginamit ni Panho ang posisyon niya bilang judge para madaling makabili ng mga pamalit na piyesa para sa sasakyan. Pagkatapos, maingat niyang isa-isang ikinabit ang bawat piyesa ng siya lang. Sa oras na ito, naging mainit ng usapin ang kaso sa social media. Tuloy-tuloy ang paglabas ng press ng pinakabagong impormasyon. Nag-isip ang mga eksperto na baka ang aksidente ay isang plano ng paghihiganti mula sa mga kalabang puwersa. Nagkaroon na raw noon ng paglilinis sa loob ng organisasyon. Ang mga lider ng 5 ibang gang ay misteryosong nawala o namatay. At ang pinaka-pinaghihinalaan ay si Kang Heon. Kasabay nito, napakaraming reporter ang nagtipon sa labas ng gate ng kulungan, sabik na makakuha ng scoop. Unti-unting bumukas ang bakal na gate. Malamig na naglakad papasok si Kang Heon kasama ang mga tauhan niya.
Hindi pinansin ni Kang Heon ang mga reporter. Pagkasakay niya sa sasakyan, mabilis na umalis ang convoy na escort sa kanya. Nakatayo si Kang Heon sa matinding paghihirap sa harap ng katawan ng anak niya. Iniulat ng pulis na bumangga ang sasakyan ng anak niya sa isa pang sasakyan. Pagkatapos ng aksidente, tumakas ang driver sa lugar. Naiwan ang anak ni Kang Heon na naghihirap sa loob ng 30 minuto. Kung nadala lang sana siya agad sa ospital, baka nagkaroon pa siya ng pag-asang mabuhay. Galit na tinanong ni Kang Heon kung ano ang magiging parusa sa may sala. Ang pulis, sa sobrang takot, ay sumagot na ang may sala ay makakatanggap lang ng pinakamataas na sentensyang 10 taon sa kulungan. Para mapakalma ang galit ni Kang Heon, pinatugtog ng pulis ang recording ng usapan ng killer. Pinakinggan ni Kang Heon ang hingal ng ibang lalaki. Hindi niya napigilan ang mga luha niya. Nangako siyang ipaghihiganti ang anak niya. Nagsimula ang isang panibagong araw. Maaga sa umaga, may mga taong pumunta para makita si Panho. Ito ang mga kapamilya ng biktima sa kasong hinahawakan ni Panho. Medyo nalito si Panho. Ngayong pagkakataon, pumunta sila para pasalamatan siya, pero hindi matanggap ni Panho ang pasasalamat nila. Mas lalo pang kinain si Panho ng guilt. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat maging mabuting tao. Samantala, nagsasagawa si Kang Heon ng burol para sa namatay niyang anak. Buong pamilya ay nilalamon ng matinding lungkot. Pinaghinalaan ng ina na may gustong manakit sa anak niya at sila ang may kagagawa ng aksidente. Sakto namang bumalik galing Amerika ang panganay na anak na si Sang-hyuk. Pumasok si Sang-hyuk at naglagay ng bulaklak sa puntod ng nakababatang kapatid niya na walang kahit anong emosyon sa mukha. Tinanong niya ang ama niya kung paano nito haharapin ang sitwasyon at sinabi niyang hindi na kailangang panatilihin pa ng ama niya ang imahe ng isang respetadong chairman. Nakaramdam ng kaba ang ina nang makita ang panganay niyang anak. Si Sang-hyuk pa nga ang unang taong pinaghinalaan niya sa pagkamatay ng kapatid nito. Galit na lumapit si Sang-hyuk para kumprontahin ang ina niya, pero buti na lang at napigilan siya ng bunso nilang kapatid na babae. Nagdesisyon si Sang-hyuk na pigilan ang sarili niya. Nang makita ni Kang Heon ang nakakaawang mukha ng anak niyang babae, tahimik lang siyang nagmasid. Naiintindihan niyang hindi ang panganay niyang anak ang may sala. Sinabi niya kay Sang-hyuk na siya na ang bahala sa lahat at bumalik na ito sa Amerika. Si Sang-hyuk, na halatang frustrado ang mukha, ay lumabas. Nagulat siya nang makitang walang pumupunta para makiramay. Sinabi ng isang tauhan na ipinagbawal ng chairman na magpakita ang lahat. Sa labas, isang malaking grupo ng mga reporter ang nagtipon. Pagkakita kay Sang-hyuk, agad na nagsiksikan ang mga ito para ma-interview siya. Napakaraming tanong ang ibinato kay Sang-hyuk. Malamig na sinabi ni Sang-hyuk, isang buhay kapalit ng isang buhay. Kahit kailangan pa niyang hanapin sa buong bansa, mahahanap niya ang taong pumatay sa nakababatang kapatid niya. Pagkatapos magdeklara ng giyera, agad na umalis si Sang-hyuk, hindi pinapansin ang mga reporter. Nang gabing iyon, pumunta si Panho para makita si Congressman Yihua, isang malapit niyang kaibigan. Uminom sila at nagkwentuhan ng magkasama. Pagkatapos, nakiusap si Panho kay Congressman Yihua na maghanap ng taong magtatapon sa sasakyan ng anak niya. Ipinaliwanag ni Panho na ayaw niyang makita pa ulit ng anak niya ang lumang sasakyan ng asawa niya. Ayaw niyang mabuhay ang anak niya sa pagdurusa. Pumayag si Congressman Yihua sa hiling ng kaibigan niya. Pagkatapos ng salo-salo, pumunta si Congressman Yihua para makipagkita sa mga miyembro ng budugang. Gusto ni Congressman Yihua na magpadala sila ng tao para nakawin ang sasakyan ni Panho at wasakin ito. Kasabay nito, umuwi si Panho. Nalungkot siya nang makita ang anak niya sa ganoong kalalim na kawalan ng pag-asa. Pero naisulat na rin ni Ho Yang ang mga ginawa niya. Sinabi ni Panho na sa oras na malaman niyang anak ni Kang Heon ang biktima, inisip niya ang lahat ng pwede niyang gawin para iligtas ang anak niya. Nang mag-uumaga na, may isang magnanakaw na lumapit sa bahay ni Panho. Maingat nitong sinira ang lock ng pinto ng sasakyan, saka mabilis na umalis ayon sa plano ni gang leader Mion. Sa itaas, tahimik na nagmamasid si Panho. Binalikan niya sa isip ang mga kilos ng anak niya noong araw na iyon na nagpabago sa lahat. Pagkatapos noon, pumunta ang dalawa sa sementeryo para magsindi ng insenso para sa asawa niya. Habang pauwi sila, napansin ni Panho ang mga trabahador na nag-aayos ng mga kamera. Maingat niyang tinanong ang trabahador at ipinaliwanag nitong isang linggo nang sira ang mga kamera at pinapalitan na ang mga ito ngayon. Nakahinga ng maluwag si Panho dahil hindi pa pala nakukunan ng anak niya. Habang abala si Panho sa pagbubura ng mga ebidensya laban sa anak niya, pinamunuan ni Sang-hyuk ang mga tauhan niya papunta sa headquarters ng budugang. Sadyang nang asar si Mion at sinabing, hindi ba naipadala na si Sang-hyuk sa Amerika? Nainis si Sang-hyuk na ganoon pa rin ang tingin sa kanya ng mga taong ito. Inutusan niya silang hulihin ang may sala sa loob ng 3 araw at nagbantang wawasakin niya ang lahat sa lugar kapag pumalya sila. Samantala si Ho Yang, habang nanginginig, ay ikinuwento sa ama niya ang mga detalye ng nakamamatay na aksidente. Pagkatapos niyang makagawa ng aksidente, tumakas si Ho Yang sa lugar. Mabilis siyang pumunta sa malapit na repair shop at maingat na nagsuot ng jacket para matakpan ang mga mantsa ng dugo. Buti na lang, hindi napansin ng lalaking empleyado sa shop ang takot na itsura ni Ho Yang. Pagkatapos mapatch ang gulong niya, dinala ni Ho Yang ang sasakyan sa tabi ng lawa. Paulit-ulit na tinatawagan ng pulis ang telepono ng biktima kaya lalo siyang kinabahan. Inihagis niya ang telepono sa lawa para sirain ang ebidensya.
Pinakalma ni Panho ang anak niya at sinabing maayos ang nagawa ni Hoyang at siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, nag-disguise si Panho at bumaba ng sasakyan. Pumunta siya para kausapin ang may-ari ng repair shop at humiling na makita ang kuha ng security camera. Bilang kapalit, binigyan siya ni Panho ng malaking halaga ng pera. Nanlaki ang mga mata ng may-ari nang makita ang pera. Pumayag itong panoorin ni Panho ang video. Maingat na minasdan ni Panho at nakita niya ang anak niya na lumabas sa video. Nadurog ang puso niya nang makitang ganoon katindi ang pagkataranta ng anak niya. Habang hindi nakatingin ang may-ari, mabilis na binura ni Panho ang video mula sa memory. Pagbalik niya, tinanong ni Panho kung may alam ba ang mekanikong nag-ayos ng sasakyan ng anak niya. Sumagot si Hoyong na wala itong alam pero hindi pa rin lubusang napanatag si Panho. Nag-alala siya na kapag may nalaman ng empleyado, mapapahamak silang mag-ama. Para protektahan ang anak niya, inutusan ni Panho si Hoyong na huwag aamin. Kapag dumating ang pulis para hanapin siya, magpapanggap si Hoyong na wala siyang alam. Samantala, hindi pa bumabalik sa gang niya ang magnanakaw ng sasakyan. Dumaan siya sa convenience store para makipagkita sa anak niya. Mukhang nagulat ang anak nang makita ang ama niya. Inabot ng magnanakaw ng sasakyan sa anak niya ang isang sobre ng pera at sinabing dalhin nito ang nanay niya sa ospital. Pagkatapos, umalis siya habang tuliro ang anak niya. Hindi alam ng magnanakaw na naipaalam na pala ni Panho ang insidente sa pulis. Nag-ayos si Panho ng pribadong pagkikita kay Inspector Chairim para gumawa ng pekeng ebidensya. Sinabi ni Panho na nanakaw ang sasakyan ng ex-wife niya at natatakot siyang baka bigla itong lumitaw ulit balang araw at mas lalo pang masaktan ang anak niya. Kaya hiniling ni Panho sa pulis na ipaalam sa kanya ng pribado kung makita nila ang sasakyan. Dahil matagal na silang magkakilala, agad pumayag si Chairim sa pakiusap ni Panho. Samantala, minamaneho pa rin ng magnanakaw ang ninakaw na sasakyan. Naiinis na tinawagan siya ng leader ng gang at sinabing bilisan niyang itapon ang sasakyan. Kapag sinuway niya ito, nagbanta ang leader ng gang na ipapapatay siya. Kakatapos lang niyang magsalita nang dumating ang pulis at inutusan ang magnanakaw na tumabi dahil lumabag siya sa pulang ilaw. Kinabahan ang magnanakaw nang hingan siya ng pulis ng pagkakakilanlan. Inilabas niya ang ID card niya at iniabot iyon sa pulis. Nang hilingin ng pulis na i-check ang impormasyon ng sasakyan, sinubukan ng magnanakaw na suhulan ng pulis para pakawalan siya. Pero sa mismong sandaling iyon, tumawag ang dispatch center at iniulat na ninakaw ang sasakyan. Nang mabunyag ang pagkakakilanlan niya, mabilis na tumakas ang magnanakaw mula sa lugar. Samantala, wala pa ring alam si Panho na natagpuan na ang sasakyan. Habang naghahapunan siya kasama ang anak niya, dumating si Chairim sa bahay nila. Inanunsyo niya na ang ninakaw na sasakyan ay nasa storage na ngayon. Nag-alala si Panho kaya nagdesisyon siyang samahan si Chairim papunta sa istasyon ng pulis. Ayon sa regulasyon, kailangan niyang pirmahan ang confirmation report pero dahil magkakilala sila, inuna ni Chairim na pirmahan ni Panho ang mga papel para makuha ang sasakyan. Maingat na sinuri ni Panho ang harap ng sasakyan. Kita pa rin ang mga gasgas. May pulis na lumapit para tingnan at paandarin ang sasakyan. Napansin nitong flat ang gulong. Nag-alala si Panho na baka mabunyag ang ebidensya kaya gusto niyang mabawi ang sasakyan sa lalong madaling panahon. Nang maiangat na ang sasakyan, natuklasan ng pulis ang isang piraso ng debris na nakasiksik sa gulong. Sa unang tingin, mukhang piraso iyon ng fender ng motorsiklo. Dahil sa maraming taon ng karanasan sa trabaho, naghinala si Chairim kaya humingi siya ng pahayag kay Panho. Sinabi lang ni Panho na ninakaw ang sasakyan noong nakaraang araw. Kahit nangako si Chairim na tutulungan si Panho, kinailangan pa rin niyang itago muna ang sasakyan para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos noon, inihatid nila si Panho pauwi. Sinamantala ni Chairim ang pagkakataon para kumuha ng pahayag kay Hoyang. Si Panho mismo ang umakyat para tawagin pababa ang anak niya. Unti-unti nang nawawala ang pagiging kalmado ni Hoyang. Nagtataka siya kung bakit naroon ang pulis. Maingat na isinara ni Panho ang pinto ng kwarto. Sinabi ni Panho sa anak niya na ulitin nito ang mga pinagpraktisan niya. Pagkatapos niyang makabawi ng kaunti, bumaba si Hoyang at umupo para makipag-usap kay Chairim. Ang kalmadong kilos ni Hoyang ay nagdulot ng kaunting hinala kay Chairim. Samantala, balisang binabantayan ni Panho ang sitwasyon. Buti na lang, maayos na nasagot ni Hoyang ang mga tanong ni Chairim. Pansamantala nilang nalampasan ang mga hinala ni Chairim. Kasabay nito, sa punerarya, masakit na tinitigan ni Kang Heon at ng pamilya niya ang litrato ng anak nila sa huling pagkakataon. Bumagsak ang ina habang dahan-dahang sumasara ang pinto. Nilamon ng apoy ang lahat ng nahahawakan nito. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng villa ng chairman, pero hinarang sila ng mga gwardiya at pinayagang makapasok ang convoy. Lumapit si Sang Hyuk sa ama niya at sinabing hahanapin niya ang taong responsable sa pagkamatay ng nakababatang kapatid niya. Pero ayaw ni Kang Heon na makialam si Sang Hyuk. Galit na sinabi ni Sang Hyuk na kung ang lolo niya ang naroon, iba ang paraan ng paghawak nito sa sitwasyon. Nang makita niya ang galit na tingin ng ama niya, nagdesisyon si Sang Hyuk na umalis. Naiwang mag-isa si Kang Heon, malalim ang iniisip. Maya-maya, lumitaw ang asawa niya. Sinisi siya nito dahil hindi nito naprotektahan ang anak nila at sinabi ring dapat man lang makaramdam siya ng guilt sa pagkamatay ng bata dahil sa birthday gift na ibinigay niya. Marahang niyakap ni Kang Heon ang wasak na wasak niyang asawa pero nadismaya ito sa sobrang kalmado niyang kilos.
Pumatak ang isang luha mula kay Kang Heon at sinabi niyang siya ang bahala sa lahat. Parang unti-unting bumabalik ang demonyo sa loob niya. Araw-araw, pinapakinggan niya ang recording ng boses ng killer. Doon niya napansin na may hika ang killer. Pagkatapos noon, nagdesisyon si Kang Heon na pumunta sa istasyon ng pulis para pakinggan ang report. Maingat niyang nilibot ang sasakyan ni Panho. Inanunsyo ng pulis na may mga natagpo ang piraso ng motorsiklo roon. Pinaghinalaan nilang ang magnanakaw ng sasakyan ang may sala, pero sigurado si Kang Heon na hindi ang magnanakaw ang totoong killer dahil may hika ang totoong may gawa. Para makahanap pa ng mas maraming ebidensya, ipinatawag ni Kang Heon si Mion para makipag-usap. Tahimik at kinakabahang tumayo si Mion sa tabi ng chairman. Inutusan ni Kang Heon si Mion na hanapin ang magnanakaw ng sasakyan kung hindi ay buburahin niya ang buong gang. Kinakabahang bumalik si Mion sa base. Kapag nalaman ni Kang Heon na sangkot sila sa aksidente, tapos na ang lahat. Si Congressman Yihua, nakakarinig lang ng balita, ay papunta na sana para hanapin ang judge nang makita niya si Panho na naghihintay sa loob ng kwarto. Nagsindi ng sigarilyo si Panho para pakalmahin ang sarili niya. Sa wakas inamin ni Panho ang totoo sa kaibigan niya. Sinabi niyang nakagawa ang anak niya ng hit and run na aksidente. Sa kasamaang palad, ang biktima ay ang pangalawang anak ni Kang Heon. Sobrang natakot si Congressman Yihua. Alam niyang nasa iisang panig na sila ngayon. Kapag nalaman ito ni Kang Heon, pareho silang mapapahamak. Nagmungkahi si Congressman Yihua ng solusyon kay Panho. Kailangan lang nilang ibuhos ang lahat ng sisi sa magnanakaw ng sasakyan at pagkatapos ay ipadala ito sa ibang bansa para manatiling lihim ang sikreto habang buhay. Pero pakiramdam ni Panho ay pamilyar ang pangalan ng magnanakaw ng sasakyan. Hinalungkat niya ang mga file sa mesa niya at napagtantong ang magnanakaw ay miyembro ng pamilya ng maglola at apo. Nang gabing iyon, masakit na pinanood ni Panho habang masayang umuuwi ang maglola at apo. Sobrang bigat ng guilt na naramdaman niya dahil mabubuti silang tao. Pagkapasok nila sa bahay, isang napakalakas na pagsabog ang nangyari na ikinagulat ni Panho. Mabilis siyang tumakbo para tingnan ang bahay pero huli na ang lahat. Nilamon na ng apoy ang lahat. Kahit nakalabas ang lola, hindi rin siya nakaligtas. Mabilis na tumakbo si Panho para humanap ng fire extinguisher at apulahin ang apoy pero nabigo siya. Sobrang lakas ng apoy. Wala nang nagawa si Panho kundi ang tumayo at panoorin ang trahedyang nangyayari sa harap ng mga mata niya. Pagkatapos niyang makabawi, mabilis siyang tumakbo papunta sa malapit na nightclub. Kumuha siya ng fire extinguisher at bumalik sa nasusunog na bahay. Maraming tao ang dumating para tumulong pero sobrang lakas ng apoy kaya hindi sila makapasok sa loob. Makalipas ang maikling oras, dumating ang pulis. Sa paunang investigasyon, nakilala ang mga biktima bilang ang lola at ang apo. Hindi inaasahan, bumalik ang apo na lalaki. Sobrang gumuho siya nang malaman niya ang pagkamatay ng pamilya niya. Wala nang nagawa si Panho kundi manood mula sa malayo, lunod sa guilt at hindi kayang harapin siya. Maya-maya, pumunta si Panho para makita si Congressman Yihua. Kakalaman lang ni Congressman Yihua tungkol sa paninira sa bahay at inisip niyang posibleng si Kang Heon ang may gawa nito. Sinuri ni Panho ang sitwasyon at sinabi niyang panlinlang lang ang pagsunog. Gusto nilang lumitaw ang magnanakaw ng sasakyan at pagkatapos ay mabubunyag ang totoo. Pagkatapos noon, nakipagkita si Congressman Yihua kay Mion. Nasa iisang panig na sila ngayon. Kapag hindi nila nakita ang magnanakaw ng sasakyan, lahat sila ay mamamatay. Galit si Mion dahil nadamay siya sa gulong ito pero nakumbinsi siya ni Congressman Yihua na magiging ministro si Panho balang araw. Ito na ang pagkakataon nila para pabagsakin si Kang Heon. Nirecord ni Mion ang buong usapan. Samantala, sa construction company, naglalagablab ang mga alitan sa loob. Sakto namang pumasok si Chairman Kang Heon. Binalot ng mabigat na aura ng kapangyarihan ang buong meeting room. Ang maingay na grupo ay agad yumuko ng may paggalang sa chairman. Inutusan niya ang mga tauhan niya na gawin ang mga nakatalaga nilang trabaho. Pagkatapos, umalis si Kang Heon. Pumunta siya sa lugar kung saan naaksidente ang anak niya. Sa tindi ng lungkot niya, umupo si Kang Heon sa gilid ng kalsada. Naroon din ang pinakamalapit na tauhan ni Kang Heon. Iniulat ng assistant na kasasambulat lang ng bahay ng magnanakaw ng sasakyan. Sa isang tingin lang mula sa chairman, agad umalis ang assistant para isagawa ang misyon. Hindi rin ito kayang palampasin ni Sang Hyuk. Nakakuha si Sang Hyuk ng impormasyon tungkol sa taong nagsunog ng bahay. Sa halip na dalhin ang taong iyon sa chairman, gusto niyang ipakilala nito sa kanya ang pinakamagaling niyang tauhan. Pagbalik ni Sang Hyuk sa apartment, nagulat siya nang makita roon ang malapit na assistant ng chairman. Malamig na inanunsyo ng assistant na gustong makita ng chairman si Sang Hyuk. Nainis si Sang Hyuk sa mayabang na ugali ng assistant pero hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng chairman. Pag-uwi niya, agad siyang binugbog ng ama niya. Ang malakas na ingay ay nakaagaw ng atensyon ng iba pang miyembro ng pamilya. Mukhang galit na galit si Kang Heon. Sama ng loob ni Sang Hyuk sa pambubugbog ng ama niya. Binalaan ni Kang Heon ang anak niya na huwag makialam at sinabi niyang siya mismo ang hahanap sa may sala. Galit na umalis si Sang Hyuk sa bahay at pumunta para hanapin ang tauhang ipinakilala sa kanya. Nagulat ang tauhan nang makita si Sang Hyuk. Binato ni Sang Hyuk ng makapal na bungkos ng pera ang lalaki at inutusan itong maghanap ng baril at hanapin ang magnanakaw ng sasakyan. Nang makita ang malaking halaga ng pera, agad pumayag ang tauhan. Pagkatapos noon, sinimulan na ni Kang Heon ang operasyon niya.
Pinangunahan niya ang mga tauhan niya papunta sa isang repair shop malapit sa lugar ng aksidente. Sa sobrang takot, lumuhod ang may-ari ng shop. Pumasok si Kang Heon at sinuri ang kuha ng security footage. Agad niyang nakita ang isang lalaking nakaitim na sombrero na pumasok sa shop. Sinabi ng may-ari ng shop na hindi niya kilala ang lalaki. Matapos makuha ang data mula sa video recording, binigyan ni Kang Heon ng malaking halaga ng pera ang may-ari ng shop. Ang kapalit nito, hindi pwedeng sabihin ng may-ari ang tungkol dito kahit kanino. Matapos makuha ang video, unti-unting naintindihan ni Kang Heon ang sitwasyon. Kasabay nito, lumabas sa balita ang tungkol sa malakas na pagsabog. Sobrang gumuho ang magnanakaw ng sasakyan nang malaman ang sinapit ng pamilya niya. Nabaliw siya sa galit at gustong gumanti. Ang una niyang target ay si Panho. Nagpadala siya ng banta kay Panho at sinabi na kapag hindi ibinigay ni Panho ang hinihinging pera, makakarating kay Kang Heon ang totoo. Nataranta si Panho sa takot na may nakahawak na sa kahinaan niya. Sinubukan niyang tawagan ang anonymous na numero pero walang sumasagot. Samantala, sa ikalawang palapag, masayang nakikipag-chat si Ho Young sa girlfriend niya. Hindi inaasahan, ang girlfriend pala ni Ho Young ay ang bunsong anak na babae ni Chairman Kang Heon. Nag-usap ang dalawa na magkita sa isang cafe. Nang makita ng may-ari ng shop ang masayang magkasintahan, binigyan niya ang mga ito ng litrato. Habang mas masaya sila, mas lalo namang nasasaktan ang anak ng magnanakaw ng sasakyan. Nagdesisyon siyang pumunta kay Mion para tawagan ang ama niya. Galit na galit ang magnanakaw ng sasakyan nang malaman niyang gusto ng anak niyang gumanti. Pagkaabot ng anak niya ng telepono kay Mion, binantaan siya ng magnanakaw na huwag siyang hanapin. Sinabi niyang aayusin muna niya ang judge at pagkatapos ay tatakas na siya sa lugar na iyon. Samantala, nakatanggap si Sang Hyuk ng balita mula sa tauhan niya. Hindi makatulog si Panho buong gabing iyon. Paulit-ulit siyang ginugulo ng mga bangungot. Maaga sa umaga, may isang estrangherong nag-doorbell sa bahay ng judge. Natigilan si Panho nang makita niyang lumitaw ang magnanakaw ng sasakyan. Galit na galit itong pumasok sa bahay ni Panho. Dahil sa sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, hindi na siya mapakali. Binantaan ng magnanakaw si Panho na kapag hindi siya naglipat ng pera sa account nito, ibubunyag niya ang totoo sa buong mundo. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang magnanakaw. Ngayon, si Chairim mismo ang pumunta sa lugar ng pagsabog. Sinabi ng mga investigador na sinadya ng isang tao ang nangyari. Ang linya ng gas sa bahay ay pinutol gamit ang isang matalim na bagay. Nang i-on ng biktima ang switch ng kuryente, agad nagliyab ang apoy at sinunog ang lahat. Naghinala si Chairim na sangkot si Chairman Kang Heon, kaya pumunta siya para kunin ang pahayag ni Kang Heon. Kalmadong iginiit ni Kang Heon na hindi siya ang may gawa. Bago umalis si Chairim, biglang sinabi ni Kang Heon na hindi ang magnanakaw ng sasakyan ang may sala. Naghinala si Chairim sa sinabi ni Kang Heon, kaya pumunta siya sa pinagtataguan ng magnanakaw para magmasid. Pero matagal nang hindi bumabalik doon ang lalaki. Kasabay nito, dinala ni Panho ang 500 milyon para makita si Congressman Yi Hwa. Gusto ni Panho na si Congressman Yi Hwa ang maglipat ng perang ito sa account ng magnanakaw ng sasakyan. Hindi inaasahan ni Panho na nalaman na pala ni Kang Heon ang pagkakakilanlan niya. Inamin ng may-ari ng auto repair shop ang lahat. Kahit si Kang Heon ay nagulat nang malaman ang totoo. Para mas malalim pang mag-imbestiga, nagpadala si Kang Heon ng mga tauhan sa scrapyard. Inutusan niya ang mga tauhan niyang bugbugin ang may-ari ng scrapyard. Sa sobrang takot, inamin nitong bumili si Panho ng mga piyesa ng sasakyan doon. Samantala, sa pantalan, lumitaw ang magnanakaw ng sasakyan at sinubukang tumawid ng border ng iligal. Naghihintay sa pantalan ang mga tauhan ni Mion, dala ang anak niya bilang bihag. Kalmadong lumapit ang magnanakaw at inutusan na palapitin ang anak niya. Pagkahawak ng anak niya sa bag ng pera, sinira ng magnanakaw ang usapan nila at tumakas. Bumunot siya ng sandata at nakipaglaban ng mabangis sa mga miyembro ng gang. Isang brutal na labanan ang sumunod. Sinubukan ng magnanakaw na lumaban pero mas marami ang kalaban. Lumaban siya na parang hayop na naipit sa sulok. Nang malapit na siyang mapatay, isang putok ng baril ang tumama sa ulo ng umaatake. Natakot ang mga tauhan nang lumitaw si Sang Hyuk. Malamig silang pinagbabaril ni Sang Hyuk hanggang mamatay silang lahat. Ang buong krimen ay na-record ng anak ng magnanakaw ng sasakyan. Pagkatapos makita si Sang Hyuk na umalis, natakot ang bata at tumakbo palayo. Sa loob lang ng ilang araw, nawala sa kanya ang lahat ng mahal niya sa buhay. Hindi makatulog si Panho ng gabing iyon. Alam ng mekaniko na ang anak ni Panho ang may sala. Binantaan niya si Panho na ibubunyag niya ang totoo sa lahat kapag hindi siya binigyan ng pera. Samantala, hindi pa rin alam ni Kang Heon kung sino ang totoong killer. Paulit-ulit niyang iniisip na si Panho ang may kagagawa ng aksidente. Hindi makapaniwala si Kang Heon na kayang pabayaang mamatay ng isang respetadong judge ang anak niya. Umuwi si Kang Heon na halatang pagod na pagod. Napansin ni Eon na hindi maayos ang kalagayan ng ama niya at lumapit siya para aliwin ito. Ito ang unang beses na nakita niyang umiiyak ang ama niya. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang 4 na bangkay sa pantalan. Sa paunang investigasyon, lumabas na pawang mga miyembro sila ng gang kasama na ang magnanakaw ng sasakyang ninakaw kay Panho. Nakarating ang balitang ito kay Mion, na galit nang malaman na may pumatay sa tauhan niya. Kasabay nito, dumating si Chairim sa opisina ni Panho at sinabi sa kanya na napatay na ang magnanakaw ng sasakyan. Nanginig siya nang marinig ang balita at tinanong kung sino ang pumatay rito.
Hinala ni Chairim na malamang isa iyon sa mga tauhan ni Kang Heon. Pagkaalis ni Chairim, nagmadaling pumunta si Panho sa opisina ni Congressman Yihua. Sobrang bigat ng guilt na naramdaman ni Panho sa pagkamatay ng napakaraming taong nadamay. Malamig na sumagot si Congressman Yihua na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang tanggapin na maging masama hanggang dulo. Tinanong ni Panho kung nasaan ang anak ng magnanakaw. Kinakabahang sinabi ni Congressman Yihua na hindi niya alam kung nasaan ito. Tumakas ang anak ng magnanakaw dala ang pera at ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay si Chairim. Takot na tinanong ni Suho si Chairim kung mamamatay na rin ba siya. Pinakalma siya ni Chairim at sinabing poprotektahan siya ng pulis. Nang makitang umiiyak si Suho, nadurog ang puso ni Chairim. Pagkatapos, ipinakita ni Suho sa kanya ang video na narecord niya sa pantalan. Sobrang saya ni Chairim na mapasakamay niya ang napakahalagang ebidensyang ito. Kasabay nito, dumating ang mga tauhan ni Kang Heon sa base ni Mion para kumprontahin siya. Gusto ni Kang Heon na umamin ng totoo si Mion kung sino ang umupa sa gang niya para nakawin ang sasakyan. Pero tumanggi si Mion na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod nito. Ngunit dahil sa mabigat na presensya ni Kang Heon, umurong din siya. Sinabi pa ni Mion na dahil nalaman niyang isa sa mga tauhan niya ang magnanakaw ng sasakyan, siya na mismo ang kumilos para ipakita ang katapatan niya kay Kang Heon. Unti-unting nawala ng pasensya si Kang Heon sa patuloy niyang pagtanggi na sabihin ang totoo. Nang paalis na si Kang Heon, inutusan ni Mion ang mga tauhan niya na dalhin ang taong iyon. Sinabi niya na ang panganay na anak ng chairman ang nag-utos sa taong ito na patayin ang tauhan niya. Inamin ng tauhan ang lahat ng ginawa niya. Ang pagsabog sa bahay ay iniutos din ng asawa ng chairman. Nagulat si Kang Heon na may kamag-anak na nangahas kumilos ng ganoon ng walang pahintulot. Para malinawan ang mga sinabi ng tauhan, inutusan ni Kang Heon ang assistant niyang si Park na imbestigahan ng mabuti ang gang ni Mion. Samantala, si Eun ay nakikipag-date kay Ho Young. Pagkakita pa lang sa kanya, mabilis na pinatay ni Ho Young ang tablet niya. Nagbabasa pala si Ho Young ng isang article tungkol sa kapatid niya. Nakarating kay Panho ang ebidensya tungkol sa pagpatay ni Sang Hyuk. Gusto ni Chairim na siya ang mamuno sa paglilitis at sinabi niyang hindi niya hahayaang makalusot si Sang Hyuk gaya ng nangyari 2 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan ni Panho na pupunta si Kang Heon sa bahay niya sakay ng sasakyan nito. Matapang na pumasok si Kang Heon sa tahimik na bahay. Pagkatapos pumunta si Kang Heon sa kwarto at nadiskubre ang isang bote ng gamot sa hika. Nagpatuloy si Kang Heon sa paglalakad papunta sa bookshelf para tingnan iyon. Nang malapit na niyang makita ang larawan ni Ho Young kasama ang anak niyang babae, tumunog ang alarm clock. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Kang Heon na mag-iwan ng upos ng sigarilyo bilang mensahe. Kasabay nito, sa airport, naghahanda si Sang Hyuk na tumakas papuntang Amerika. Pero inilagay na ng pulis si Sang Hyuk sa no-fly list. Kalmadong pinindot ng flight attendant ang call button para sa security. Nakita ni Sang Hyuk na may papalapit at tumakbo siya palabas ng airport. Agad siyang hinabol ng 2 security guard at muntik na siyang mahuli. Mabilis na nakarating ang balitang ito kay Kang Heon at labis itong ikinagalit niya. Ginamit niya ang lahat ng resources niya para hanapin ang anak niya. Kailangan mahanap ni Kang Heon si Sang Hyuk bago pa ito mahuli ng pulis. Nang gabing iyon, dumaan si Panho sa repair shop para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng mekaniko. Pero hindi alam ng may-ari ng shop kung saan nagpunta ang empleyado. Pagkaalis ni Panho, tinawagan ng may-ari ng shop si Kang Heon. Sa tindi ng galit, dinakip ni Kang Heon ang tauhan ng asawa niya na nagmakaawang patawarin siya. Ipinaliwanag nitong ginawa niya iyon para maibsan ang paghihirap ni Ji Yang. Galit na tinanong ni Kang Heon kung asawa ba niya ang nag-utos na gawin iyon, pero matigas pa ring tumanggi ang tauhan. Malamig na itinapat ni Kang Heon ang baril sa ulo nito. Bago pa matapos magsalita ang tauhan, tumagos na ang bala sa noo nito. Pag-uwi niya, natakot si Panho nang makita ang sigarilyo sa mesa. Naunawaan niyang nabunyag na siya. Nakatakas si Sang Hyuk mula sa airport at kinuntak ang undercover na pulis para mag-ayos ng bangka para sa pagtakas niya. Masayang umuwi ang pulis matapos makatanggap ng malaking halaga ng pera. Pero may biglang nangyari ng inatake at dinukot siya ng isang grupo ng mga lalaking nakamaskara. Nang alisin ang mga maskara, nagalit ang pulis nang madiskubre niyang si Chairim ang dumukot sa kanya. Malamig niyang inanunsyo na alam niyang tumanggap ito ng suhol. Kapag tinulungan siya nitong mahuli si Sang Hyuk, palalampasin niya ang mga krimen nito. Dumating ang napagkasunduang oras. Lumitaw si Sang Hyuk sa pantalan ayon sa usapan. Akala niya ay tatawid na siya ng border at makakatakas na. Pero sinalakay ng Coast Guard ang lugar at dinakip siya. Pagkatapos dinala siya sa isang lihim na base. Galit na galit si Sang Hyuk na naglakas loob si Chairim na arestuhin siya. Ipinakita niya rito ang video recording ng nangyari sa pantalan. Pero mariing itinanggi ni Sang Hyuk na siya iyon. Sinabi ni Chairim na nakahanap siya ng mahalagang witness. Kailangan na lang niyang dalhin si Sang Hyuk sa korte para matapos ang lahat. Kinabukasan, ayon sa plano, dumating si Panho sa isang warehouse na malayo sa sentro ng syudad. Palihim na minanmanan ni Panho ang mekaniko, pero hindi niya napansing minamanmanan din pala siya. Para magbigay ng signal sa mekaniko, binilisan ni Panho ang takbo ng sasakyan niya. Pagkabalik ng mekaniko sa base, maingat na pumasok si Panho. Galit na galit ang mekaniko nang makita niyang sinusundan pa rin siya ni Panho.
Ipinaliwanag ni Panho na pumunta siya para makipag-usap. Pero sobrang laki ng halagang hinihingi ng mekaniko. Dahil doon, lalo itong nagalit at inatake si Panho. Sa sandaling iyon, dumating ang assistant ni Kang Heon sa gate. Malamig na binugbog ni Assistant Park ang mekaniko. Nanliit sa takot si Panho. Pagkaayos ng lahat, pumasok si Kang Heon. Sa sobrang bigat ng presensya ni Kang Heon, natakot si Panho. Tinanong ni Kang Heon kung bakit niya pinabayaan ang anak nito na mamatay. Nang bunutin ni Kang Heon ang baril niya, nagmakaawa si Panho para sa buhay niya. Sinabi ni Panho na naaresto na ng pulis ang panganay na anak ni Kang Heon. Hindi lang iyon, hawak na rin ni Chae Rim ang video footage na magpapabagsak dito. Ngayon, si Panho na lang ang pwedeng makapagligtas kay Sang Hyuk. Kinalabit ni Kang Heon ang gatilyo at pinaputok ang baril sa likod niya. Sinubukan niyang pigilin ang galit niya at iligtas ang buhay ni Panho. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Kang Heon. Gusto niyang patunayan ni Panho ang loyalty niya. Kaya ibinigay ni Kang Heon ang baril kay Panho at inutusan niya itong barilin ang mekaniko. Si Assistant Park na nakatayo sa tabi ay inilabas ang telepono niya at nagvideo. Sa sobrang takot, itinapat ni Panho ang baril sa mekaniko. Nang isigaw ng mekaniko ang pangalang Ho Young, malamig siyang binaril ni Panho at napatay ito sa isang putok. Nanginig sa takot si Panho matapos niyang makapatay ng isang tao. Kalmadong tinanong ni Kang Heon si Panho tungkol sa mga krimen ni Sang Hyuk. Sumagot si Panho na kapag humarap si Sang Hyuk sa paglilitis, siguradong hatol kamatayan ang aabutin nito. Naalala ni Kang Heon ang nakaraan ng panganay niyang anak. Si Sang Hyuk ay isang lalaking walang kinatatakutan. Dahil lang may nangahas magsalita ng masama tungkol sa ama niya, pinaslang ni Sang Hyuk ang isang buong grupo ng tao. Kahit sobrang lala ng mga krimen ni Sang Hyuk, hindi pa rin ito kayang pabayaan ni Kang Heon. Bago umalis si Kang Heon at ang mga tauhan niya, ibinigay ni Assistant Park kay Panho ang contact information niya. Mula ngayon, may ipapadala silang tao para bantayan si Panho. Wasak ang loob ni Panho habang nangyayari ang pinakamasamang pwedeng mangyari, pero kailangan niyang kumalma para maprotektahan ang anak niya. Hindi nagtagal, nakipagkita si Panho kay Chae Rim para mag-usap. Si Chae Rim, na walang kahit anong hinala, ay pumunta para makita siya. Gusto ni Panho na magtanong tungkol sa progreso ng investigasyon, pero hindi inaasahan na si Chae Rim ang nagtanong sa kanya tungkol sa nangyari 2 taon na ang nakalipas. Kahit hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang tingin ni Ho Young sa burol ni Thiem. Patuloy pa rin itong gumugulo sa isip niya dahil hindi pa rin nahuhuli ang may sala. Pinanatag siya ni Panho at sinabing tapos na ang lahat noon. Buong-buo ang tiwala ni Chae Rim kay Panho. Sinabi ni Panho na gusto niyang makita si Sang Hyuk, kaya dinala siya ni Chae Rim sa lihim na base. Nang gabing iyon, pag uwi niya, umiinom si Panho. Sakto namang tumawag si Chae Rim. Ang itinalagang hahawak sa kaso ay si Prosecutor So Young. Siya ring prosecutor na nagpakulong kay Kang Heon 3 taon na ang nakalipas. Ang tulong ni So Young ang nagpalakas ng loob ni Chae Rim. Nagsimulang magtanong si Panho tungkol sa mga ebidensyang nakalap na ng pulis. Ipinaliwanag ni Chae Rim na bukod sa video footage at mga testimonya ng mga witness, sinusubukan din nilang hanapin ang baril na ginamit sa krimen. Maaga kinaumagahan, naghihintay ang mga tauhan ni Kang Heon sa labas ng bahay ni Panho dahil gusto nila siyang dalhin para makita ang chairman. Ang tagpuan nila ay isang villa sa tabing dagat. Maingat na iniulat ni Panho kay Kang Heon ang sitwasyon. Para guluhin ang investigasyon, iminungkahi ni Panho na magpadala si Kang Heon ng tao sa istasyon ng pulis para sumuko. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang siga sa istasyon ng pulis at sinabing nasaksihan niya ang mga nangyari sa pantalan. Agad siyang dinala ng pulis sa loob para tanungin. Sa kilos pa lang ng siga, alam na ni Chae Rim na espiya iyon na itinanim ni Kang Heon. Galit na ipinatawag ng mga nakatataas kay Chae Rim para tanungin siya at binalaan siyang kung hindi niya pakakawalan si Sang Hyuk, haharap siya sa disciplinary action. Hindi natakot si Chae Rim at matigas niyang idineklara na itutuloy niya ang kaso hanggang dulo. Para makakuha pa ng mas maraming ebidensya, hinabol ni Chae Rim at ng mga kasama niya ang arms dealer. Sa takot, inamin nitong nagbenta siya ng mga baril sa isang taong nagngangalang Robin. Samantala, dumating si Kang Heon at ang mga tauhan niya sa warehouse ni Mion. Naglabasan ang mga siga para pigilan sila pero mabilis silang napigilan ni Assistant Park. Sinakal ni Assistant Park ang security guard at binugbog ito. Sa sobrang takot, nagbigay daan ang mga tauhan para sa chairman. Umupo si Kang Heon sa harap ni Mion at sinabi niyang gusto niyang hanapin ang isang lalaking nagngangalang Robin. Sinabi ni Kang Heon na kapag hindi niya ibinigay si Robin kinabukasan ng umaga, gigibain niya ang lugar hanggang sa lupa. Hindi alam ni Kang Heon na hinahanap na rin ng pulis si Robin. Dumating ang pulis sa pinagtataguan ni Robin. Pagpasok nila, nabigla sila nang makita nilang winakasan na nito ang sariling buhay. Ang pagkawala ng napakahalagang suspect na ito ay labis na ikinabigo ni Chae Rim. Tinawagan niya si Panho para magsabi ng nararamdaman niya dahil isa siya sa mga taong sobrang hinahangaan niya. Pagkatapos noon, sumakay ng taxi si Chae Rim pauwi. Pagkasakay niya, napansin ni Panho na may mali sa driver. Mabilis niyang tinawagan si Chae Rim pero walang sumagot. Kinabukasan, habang pinamumunuan ang paglilitis, hindi makapag-focus si Panho sa trabaho niya. Nakakaramdam siya ng matinding takot tuwing naaalala niya ang pakiramdam ng pagpatay sa isang tao. Maya-maya,
pumunta si Panho sa istasyon ng pulis para hanapin si Cherim. Pero sinabi ng mga tauhan nito na hindi pa ito pumapasok sa trabaho. Nag-alala si Panho na baka may masamang nangyari kay Cherim, kaya pumunta siya kasama ang mga pulis sa bahay nito. Nagpatawag pa sila ng locksmith para buksan ang pinto ng kwarto. Magulo ang loob ng kwarto na parang may sapilitang pumasok. Natakot si Panho na baka may ginawa si Kang Heon kay Cherim. Galit na kinumpronta ni Panho si Kang Heon at tinanong kung bakit nito idinamay si Cherim sa lahat ng ito. Malamig na binuksan ni Kang Heon ang pinto ng sasakyan at bumaba. Lumapit siya kay Panho at sinabi na ang pwede lang gawin ni Panho ay ang mga pinapayagan niya. Para parusahan si Panho sa ugali nito, tinali siya ni Assistant Park at pinarusahan. Binalaan ni Assistant Park si Panho na huwag na niya itong uulitin kung hindi siya ang magbabayad ng kapalit. Hindi makatulog si Panho ng gabing iyon kaya nakipagkita siya kay Congressman Yihua. Nag-aalala si Congressman Yihua dahil alam niyang may mga taong sumusunod kay Panho. Para maprotektahan ang sarili niya, kailangan iligtas ni Panho ang panganay na anak ni Kang Heon. Balak ni Panho na gumawa ng pekeng ebidensya. Pero pansamantalang solusyon lang iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, kailangan nang humanap ni Panho ng paraan para magpatuloy sa buhay. Naintindihan ni Congressman Yihua ang gusto niyang sabihin, kaya pumunta ito para makita si Mion. Inanunsyo ni Congressman Yihua na malapit nang pumasok si Panho sa Blue House. Na-realize ni Mion na ito na ang pagkakataon para pabagsakin si Kang Heon. Kinabukasan, sinimulan ng opisina ng prosecutor ang investigasyon nito. Ang nanguna sa investigasyon ay si So Young. Napaliit na niya ang mga kasong konektado kay Kang Heon. Pakiramdam niya ay wala namang silbi ang ginagawa ng pulis. Nagdesisyon si So Young na sumakay ng taxi papunta sa bahay ng kaaway niya. Pagdating niya roon, agad na humarang ang mga bodyguard para pigilan siya. Iginiit ni So Young na pumunta siya roon para arestuhin si Kang Heon. Masayang kumakain si Kang Heon kasama ang pamilya niya. Nang marinig niya ang tungkol sa hindi inaasahang bisita, inutusan niya ang isang tao na ihatid si So Young sa pribado niyang kwarto. Kahit kaharap niya ang chairman ng isang sikat na korporasyon, walang ipinakitang takot si So Young. Pumunta siya roon para magdeklara ng gyera. Pagkatapos ng usapan, isang estranghero ang naghatid palabas kay So Young. Inanunsyo nito na may isang taong gustong makipagtulungan sa kanya. Maingat na pumasok si So Young sa loob at hindi niya namalayang napangiti siya nang makita si Mion. Yumuko si Mion sa prosecutor. Nagsimula ang isang panibagong araw. May isang palaboy na pumunta sa istasyon ng pulis para i-report na ang pagsabog sa bahay ng matanda at ang pagpatay sa pantalan ay parehong kagagawa ng iisang tao. Ayon sa source na ito, nagsimula na ang pulis ng manhunt para sa mga suspect. Pareho silang mga ilegal na dayuhang manggagawa. Habang pinapanood ang mga kahina-hinalang taong umaarte sa harap ng pulis, hindi mapakali si So Young. Napagtanto niyang hindi na siya pwedeng makipagtulungan pa sa pulis, kaya nagdesisyon siyang bumuo ng bagong team at mag-imbestiga ng sarili. Kasabay nito, dinala si Panho sa lugar ni Kang Heon ni Assistant Park. Lumabas na alam na pala ng chairman ang tungkol sa relasyon ni Panho kay Congressman Yihua. Samantala, pumunta rin si Panho para makita si Mion. Naghinala si Kang Heon na lahat ng iyon ay plano ni Panho. Sakto namang may dumating na tawag. Lumabas na si So Young ay nagsama ng mga tao papunta sa villa ni Kang Heon. Nagsimula ang lahat matapos makipagkita si Mion kay So Young. Nagpakita si Mion ng ebidensya na inaakusahan ang asawa ni Kang Heon ng panununog. Kaya kumpiyansang nagsama si So Young ng mga tao papunta sa villa ni Kang Heon. Pagkarinig nito, galit na galit si Kang Heon. Inutusan ni Kang Heon si Panho na tumayo at agad niya itong sinuntok hanggang matumba. Pero ipinilit pa rin ni Panho na wala siyang kasalanan. Nagbanta si Kang Heon na kapag naglakas loob si Panho na saktan ang pamilya niya, ililibing niya ito habang buhay. Pagkatapos maaresto at dalhin sa headquarters, mayabang pa rin si Ji Young. Nagyosi pa siya at tinakot si So Young. Nang makita ito, ngumiti lang si So Young at sinabing malapit na itong magbayad sa ginawa niya. Pagkatapos, ibinigay ni So Young ang telepono kay Ji Young para siya mismo ang tumingin sa ebidensya. Usapan niyon sa pagitan ni Ji Young at ng tauhan niya. Sa video, si Ji Young mismo ang nag-utos ng panununog, pero hindi pa rin natakot si Ji Young sa paratang na ito. Pagkatapos, nagpakita si So Young ng mga litrato ng mga tauhan ni Ji Young na nakikipag-usap sa taong nagsunog. Ang mahalagang punto ay pareho nang napatay ang dalawang lalaking iyon sa loob lang ng ilang araw. Malakas na tumawa si Ji Young at tinanong kung sinusubukan ba ni So Young na pabagsakin ng chairman. Hindi rin itinago ni So Young ang intensyon niya. Ang asawa ni Kang Heon ang kahinaan niya. Sa oras na ito, bumalik si Kang Heon sa bahay. Balisa siyang tumingin sa paligid pero hindi niya makita ang anak niyang babae. Dahil sa kutob ng isang ama, naglakad si Kang Heon papunta sa wardrobe. Nakaupo si Eon sa sulok ng kwarto habang nanginginig. Sa sobrang takot, pinanatag ni Kang Heon ang anak niya at sinabing maibabalik niya agad ang ina nito. Kasabay nito, bumalik si Panho sa opisina. Maingat nang naihanda ni Panho ang plano para makawala sa kontrol ni Kang Heon, lalo na sa mga tauhan nito na laging sumusunod sa kanya. Dahil sa sitwasyon ng asawa niya, tinawagan ni Kang Heon si Mion. Pero hindi sinagot ni Mion ang tawag. Si Congressman Yihua ang gumawa ng buong planong ito. Iginiit ni Congressman Yihua na tutulungan niyang makapasok si Panho sa Blue House. At pagkatapos noon ay hindi na nila kailangang matakot kanino man.
Araw-araw, iniimbestigahan ni Panho ang asawa ni Kang Heon. Kailangan ni Panho ng panahon para pag-isipan ang lahat. Samantala, sa korporasyon, lalong humihirap ang negosyo. Bumagsak ang kita sa pinakamababang record nito. Nagsimulang magkahati-hati ang board of directors. Mahigpit na inayos ni Kang Heon ang sitwasyon sa loob. Kahit isa siyang malupit na tao, mahusay si Kang Heon sa pamamalakad. Pagkatapos ng meeting, nag-report si Assistant Park sa chairman tungkol kay Panho. Sinabi ni Assistant Park na lalong nagpapakita ng pagsuway si Panho. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Panho sa gym. Habang nakatutok si Panho sa pag-eehersisyo niya, lumitaw si Assistant Park. Galit si Assistant Park dahil hindi sinasagot ni Panho ang tawag. Bago pa siya makapagpaliwanag, hinablot siya ng lalaki sa kwelyo at itinulak sa pader. Bago umalis si Assistant Park, isinigaw ni Panho na siya ang namumuno sa paglilitis. Kapag padalos-dalos itong kumilos para palayain si Ji Yong at si Sang Hyuk, siguradong paghihinalaan ito. Naiintindihan ni Panho ang halaga niya. Kapag inalis ni Kang Heon si Panho, siguradong mapaparusahan ang asawa at panganay niyang anak. Naunawaan ni Assistant Park ang sinabi ni Panho. Lumapit si Assistant Park at nagbanta kay Panho na kapag hindi siya nagpakita kinabukasan ng umaga, malalagay sa panganib ang buhay niya. Nanginig si Panho habang pinapanood ang assistant na umalis. Kinabukasan, ayon sa usapan, pumunta si Panho sa tabing dagat para makipagkita sa chairman. Marahang tinanong ni Kang Heon si Panho kung takot ba siya sa kamatayan. Hinamon ni Panho ang chairman na patayin siya. Biglang bumunot ng baril si Kang Heon at binaril si Panho. Sa sobrang takot, napaluhod ang judge. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, mabilis na tumakbo si Assistant Park para pigilan ito. Pero nang makita niya ang tingin ni Kang Heon, umurong siya. Hinablot ni Kang Heon si Panho sa kwelyo at nagbantang papatayin siya. Ito na ang huling babala ni Kang Heon kay Panho. Pagbalik sa opisina, inutusan ni Panho ang mga tauhan niya na palayain ang mga bihag. Ginawa niya ito para mapakalma ang galit ni Kang Heon. Pagkatapos noon, si Kang Heon mismo ang pumunta para sunduin ang asawa niya. Magkasama silang bumisita sa puntod ng anak nila. Nadudurog ang puso niya tuwing nakikita niya ang litrato nito. Nang makita ang asawa niya sa ganoong kalagayan, nakaramdam si Kang Heon ng lungkot. Alam niya ang ginawa ng asawa niya, pero pinili pa rin ni Kang Heon na patawarin ito. Binalaan niya ito na huwag nang gumawa ulit ng gulo. Patuloy pa ring binabantayan ng tauhan ang bawat galaw ni Panho. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Panho sa gym na may balak na mailigaw ang sumusunod sa kanya. Pagkatapos, sumakay si Panho ng taxi papunta sa isang lihim na tagpuan. Nagulat si Panho nang makita niyang naghihintay doon si Mion. Sinabi nito na darating si Congressman Yi Hwa maya-maya. Pero bago iyon, gusto muna nitong pag-usapan ang isang pribadong bagay na may kinalaman sa insidente sa pantalan. Marami sa mga tauhan niya ang napatay at kasalanan lahat iyon ni Panho. Kaya kailangang tiyakin ni Panho ang kaligtasan nila. Sinabi ni Panho na nagdesisyon na siyang pumasok sa Blue House. Para maabot ang gusto niya, gusto ni Panho na hanapin ni Mion ang anak ng magnanakaw ng sasakyan. Sa sandaling iyon, nagmamaneho si Congressman Yi Hwa sa kalsada. Sa isang sandali ng pagkakamali, muntik na siyang maaksidente. Hindi niya alam na may sumusunod na pala sa kanya hanggang doon. Nang paalis na si Panho, pinigilan siya ni Congressman Yi Hwa. Magkasama nilang pinagplanuhan kung paano matutulungan si Panho na makapasok sa Blue House. Nai-report na kay Assistant Park ang pagkawala ni Panho, kaya pinangunahan niya ang mga tauhan niya papunta sa lihim na tagpuan. Pero sa loob, sina Mion at Congressman Yi Hwa lang ang naroon. Galit na hinalughog ni Assistant Park ang kwarto, pero hindi niya makita si Panho. Sinabi ni Mion na umalis na ng mas maaga ang tauhan niya. Galit na ginalugad ni Assistant Park ang paligid. Pagkabukas ni Park ng pinto para umalis, umakyat si Panho sa bakod at tumakas. Mabilis na tumakas si Panho bago pa siya mahuli. Pagpasok niya sa gym, nakita niya ang supervisor na naghahanap sa kanya. Mabilis na nagtago si Panho sa isang sulok at nagpalit ng damit na parang walang nangyari. Nagulat ang supervisor nang lumabas si Panho. Maya-maya, umuwi si Panho at nabigla nang makitang naghihintay sa loob si Kang Heon. Malamig nitong tinanong si Panho kung saan siya galing. Sa sandaling iyon, umuwi si Ho Young. Nagulat siya nang makakita ng bisita. Naglakad si Kang Heon sa pagitan ni Panho at Ho Young. Ang sapatos na suot ni Panho ay kapareho ng sapatos sa litrato. Para maiwasan ang anumang gulo, nagsama si Assistant Park ng napakaraming tauhan niya papunta sa palengke. Nagdesisyon silang sunugin ang base ni Mion hanggang sa wala nang matira. Ito ang kabayaran niya sa pagsalungat kay Kang Heon. Ang nakakakilabot na eksena ay nagpasindak sa mga estudyante na sumisigaw para humingi ng tulong. Marami ang nilinis. Sinunog ng naglalagablab na apoy ang buong gusali. Nagwala ang mga siga at winasak ang lahat ng madaanan nila. Buti na lang, nakatakas ang isa sa mga tauhan ni Mion. Nanginginig niyang pinanood kung paano brutal na pinatay ang mga kasama niya. Dahil sa sobrang galit, buong tapang siyang humawak ng sandata at sumugod palabas. Pero nangyari na ang pinakamasamang posibleng mangyari. Doon lang napagtanto ni Mion ang buong trahedya. Ito ang presyong kailangan niyang bayaran. Nasa kaparehong sitwasyon din si Congressman Yi Hwa. Si Assistant Park mismo ang dumakip at bumugbog kay Congressman Yi Hwa. Kahit miyembro siya ng parliament, hindi natakot ang mga gangsters na ito. Wala pa ring alam si Panho na nalinis na ang kakampi niya.
Kakagising lang ni Panho nang makatanggap siya ng tawag mula kay Assistant Park. Nagmadali siyang pumunta sa warehouse para tingnan ang nangyari. Sa isang madilim na sulok, nakita ni Panho si Congressman Yihua na walang malay. Kinabukasan, dumating ang pulis sa lugar ng malawakang pagpatay. Natigilan si So Young nang malaman niyang si Kang Heon ang nasa likod nito. Nasuhulan na ang buong puwersa ng pulis. Pagkatapos, nagpadala si Kang Heon ng ilang siga para akuin ang kasalanan. Galit na kinumpronta ni So Young ang siga at sinakal ito sa leeg. Pero tumanggi itong umamin kasama ang mga kasabwat nito. Samantala, sa ospital, nagkamalay si Congressman Yihua matapos malapatan ng lunas. Hindi maintindihan ni Congressman Yihua kung bakit sila nadiskubre. Pakiramdam niya ay lalo nang nawawala sa kontrol ang lahat. Natagpuan sa dalampasigan ang bangkay ng mekaniko. May isang babaeng lumitaw at nagsabing girlfriend siya ng mekaniko. Ito ang lalong nagpasindak kay Panho. Sa sandaling ito, nagpadala si Assistant Park ng video recording ng pagpatay ni Panho. Lahat ng sama ng loob ay galing sa nakaraan. Malungkot na tumayo si Ho Young sa harap ng litrato ng ina niya. Dahil dito, nakaramdam ng guilt si Chae Rim. Dahil din dito tuluyan ng lumubog si Ho Young sa matinding depresyon. Sa tuwing nakikita ni Panho ang anak niyang nakahiga sa kama ng ospital, nakakaramdam siya ng guilt. Hindi niya maprotektahan ang pamilya niya. Kinabukasan, si Panho na mismo ang kusang pumunta para makita si Kang Heon. Sa loob lang ng isang gabi, nilinis ni Kang Heon ang lahat ng kakampi ni Panho. Nagbanta si Kang Heon na kapag nagpatuloy pa rin sa paglaban si Panho, papatayin niya ang anak nito. Ngayon ang araw ng paglilitis ni Sang Hyuk at si Panho ang namumuno rito. Nagpakita si So Young ng napakaraming ebidensya laban kay Sang Hyuk. Ngayon naman, turn na ng abogado ng depensa. Iginiit ng babaeng abogado na hindi sapat ang mga ebidensyang ipinakita ni So Young para mapatunayang may sala si Sang Hyuk. Nanindigan siya na inosente ang kliyente niya. Tahimik na tumingin sa paligid si Panho, saka nagdesisyong itigil muna ang paglilitis. Galit siyang bumalik sa opisina niya. Patuloy pa ring binabantayan siya ng mga tauhan ni Kang Heon. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ng anak niya, tinawagan ni Panho si Ho Young. Si Ho Young ay kasalukuyang nasa date kasama ang bunsong anak na babae ni Kang Heon. Nang pumunta si Eon sa banyo, hindi inaasahang lumitaw si Ji Young sa harap ni Ho Young. Malamig na tinanong ni Ji Young kung saan sila nagkakilala. Tapat na sumagot si Ho Young na nagkita sila sa memorial. Sinabi ni Ji Young na tahimik at hindi pala kaibigan ang bunsong anak niyang babae. Sobrang nasaktan si Eon sa pagkamatay ng kapatid niya. Kaya kung maglakas loob si Ho Young na paglaruan ang anak niya, agad niya itong haharapin sa kamatayan. Sa sandaling iyon, bumalik si Eon. Nagulat siya nang makitang naroon ang ina niya. Biglang naging mabait si Ji Young pagharap sa anak niya. Pagkatapos ng maikling batian, umalis siya. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, sinabi ni Panho sa anak niya na pansamantala muna itong tumira sa bahay ng tiyuhin niya sa Amerika. Nagulat si Ho Young na gusto siyang ipadala ng ama niya palayo. Nang tanungin niya ang dahilan, walang sinabi si Panho. Galit na hinampas ni Ho Young ang mesa at padabog na pumunta sa kwarto niya. Mabilis siyang pinigilan ni Panho pero nahulaan na ni Ho Young na si Chairman Kang Heon ang lalaking nakita niya noong nakaraang araw. Tinanong ni Ho Young kung tinatakot ba ni Kang Heon ang ama niya. Iginiit ni Panho na hindi iyon totoo. Mas lalo lang nitong ikinagalit ni Ho Young. Kapag napawalang sala si Sang Hyuk, siya mismo ang susuko. Hindi maintindihan ni Panho kung bakit sobrang pinapahalagahan ni Ho Young ang kasong ito. Nawalan ng kontrol si Ho Young at isinigaw na ang lalaking iyon ang pumatay sa ina niya. Sinubukan ni Panho na ipaliwanag na dumaranas ng depresyon ang ina ni Ho Young pero naniniwala si Ho Young na itinatago lang ng ama niya ang totoo. Hindi matanggap ni Ho Young ang ugali ng ama niya. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Panho. Takot na tinanong ni Panho kung sinadya ba ni Ho Young na saksakin ang anak ni Kang Heon. Sa puntong ito lumapit si Ho Young at umamin dahil sa gulat nasampal ni Panho ang anak niya. Doon tuluyang nabasag ang relasyon ng mag-ama. Kinabukasan, pagod na nagising si Panho. Pumunta siya sa kwarto ni Ho Young pero nakaalis na pala ang anak niya. Sinubukan niyang tawagan ito pero walang sumagot. Sa labas, naghihintay pa rin ang tauhan ni Kang Heon para kay Panho. Pagkatapos, sumakay si Panho ng taxi papunta sa opisina. Biglang may boses ng babae na narinig. Lumabas na buhay pa pala si Mion matapos ang malawakang pagpatay. Gusto ni Mion na ideklarang guilty ni Panho si Sang Hyuk. Pagkatapos noon, isa-isa nilang haharapin ang pamilya ni Kang Heon. Ngayon, ang araw ng paglilitis. Nagdala ang abogado ni Sang Hyuk ng isang peking witness. Nagpatotoo ang witness na ito na nasa pantalan siya ng gabing iyon. Sa oras na iyon, may isang lalaking nakaitim na pumapatay ng isang tao. Pero dahil madilim, hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng may sala. Sinamantala ito ng babaeng abogado at ipinanindigang wala si Sang Hyuk sa pantalan. Para mas kapani-paniwala ang argumento niya, inatake rin ng abogado si Prosecutor So Young. May dati ng sama ng loob si So Young kay Kang Heon. Sa puntong ito, napansin ni Panho na dehado si So Young, kaya nagdesisyon siyang pansamantalang itigil ang paglilitis. Pagkatapos noon, nagmadaling pumunta si Panho sa ospital para bisitahin si Congressman Yihua. Sinabi ni Panho na ang tanging paraan para mabuhay ay ang makapasok sa Blue House. Nang gabing iyon, tinawagan ni Panho ang tauhan ni Chae Rim at humingi ng tulong sa isang bagay. May isang undercover na pulis na nakarinig sa usapan at agad na tinawagan si Kang Heon.
Nang malaman ni Kang Heon na sinusubukan ni Panho na lumaban, natawa lang siya. Inutusan ni Kang Heon ang sekretary niya na tawagan si Panho at tanungin kung hinahanap ba nito ang anak niya. Kaya nagmadaling magmaneho si Panho papunta sa tagpuan. Naghihintay din doon si Kang Heon. Tinanong ni Kang Heon kung bakit nakikipag-date ang anak ni Panho sa anak niyang babae. Agad lumuhod si Panho sa harap ni Kang Heon. Nagmakaawa si Panho kay Kang Heon na bigyan siya ng mas marami pang oras para paghiwalayin ang dalawa. Alam ni Panho na mahal ni Kang Heon ang bunsong anak niyang babae. Nangako si Panho na tutulungan niyang mapatunayan na inosente ang panganay na anak ni Kang Heon. Pagkaalis ni Kang Heon, pumasok si Panho sa loob at nakita ang anak niya. Nagulat si Ho Yang nang makita ang ama niya. Nakiusap si Eon kay Panho na huwag nang pagalitan pa si Ho Yang. Ngumiti si Panho at sinabing hindi niya gagawin iyon. Pag-uwi nila, tinanong ni Panho kung bakit tinarget ng anak niya ang bunsong anak ni Kang Heon. Hindi pa rin makapaniwala si Panho na planado ng anak niya ang pag-atake sa pamilya ni Kang Heon. Lumapit si Ho Yang sa ama niya. Marahan niyang niyakap ang ama niya at humingi ng tawad. Pagkatapos, sinabi niyang hindi na siya makikipag-date kay Eon. Kasabay nito, nalungkot si Kang Heon nang makitang natatakot sa kanya ang anak niyang babae. Naiintindihan ni Eon na sobrang nasasaktan ang ama niya. Ang taong pinaka nakakaintindi sa kanya sa pamilya ay ang bunsong anak niyang babae. Niyakap ni Kang Heon ang anak niya. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis ni Sang Hyuk. Sa pagkakataong ito, ang witness ay ang arms dealer. Ipinakita ni So Young ang mga larawan ng pinatay na tauhan. Sinabi niyang konektado ang pagkamatay na ito sa korporasyon ni Chairman Kang Heon. Itinanggi ng babaeng abogado ang sinabi ni So Young. Para patunayan ang punto niya, nagdala si So Young ng isa pang witness. Nagulat ang lahat sa courtroom nang lumitaw si Chae Rim. Mula sa gate, kalmadong naglakad si Chae Rim papasok sa courtroom. Mukhang nagulat si Panho na buhay pa si Chae Rim. Ipinakita ni Chae Rim ang lahat ng naimbestigahan niya mula sa pagbabalik ng witness sa kaso hanggang sa nangyari sa pantalan at sa tangkang iligal na pagtawid ni Sang Hyuk sa border. Pero lahat ng ebidensya ay sinira ng isang tao. Inasahan na ito ni Chae Rim, kaya itinago niya ang anak ng magnanakaw sa isang ligtas na lugar. Ibinaling ni So Young ang tingin niya kay Panho. Napilitan si Panho na tanggapin ang hiling ni So Young. Pansamantalang natapos ang paglilitis. Galit na galit si Kang Heon at tinanong si Panho kung paano haharapin ang sitwasyon. Pero kahit si Panho ay wala ring maisip na maayos na solusyon. Mula nang mabunyag ang relasyon ni na Ho Yang at Eun, tuluyan na niyang pinutol ang pakikipag-ugnayan dito. Masakit na pinanood ni Ho Yang ang girlfriend niyang naghihintay sa ibaba. Pagkatapos, pumunta si Eun sa library na madalas puntahan ni Ho Yang. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwasan ni Ho Yang. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya dahil sa kilos nito. Nainis si Ho Yang at umalis pero hinabol siya ni Eun. Sinabi ni Ho Yang na nakakatakot na tao ang ama ni Eun. Kapag ipinagpatuloy nila ang relasyong ito, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng ama niya. Natigilan si Eun sa sinabi ni Ho Yang. Parang nawalan siya ng ulirat. Umiikot ang buong katawan niya at bigla siyang bumagsak. Nabalitaan ni Kang Heon na naospital ang anak niyang babae. Galit na galit siya nang makitang nakahiga ito sa kama ng ospital. Ipinakita ni Ji Young kay Kang Heon ang telepono ng anak nila. Ang dahilan ng pagkahimatay ni Eun ay si Ho Yang. Naggingit sa galit si Kang Heon nang malaman niyang naglakas loob si Ho Yang na tratuhin ng ganoon ang anak niyang babae. Kasabay nito, sa isang pampublikong lugar, nakipagkita si Chae Rim kay Panho. Naghinala siya na nasuhulan si Panho ni Kang Heon. Pero sa pagkakataong ito, pumunta siya dahil sa aksidente sa sasakyan ni Sang Hyun. Nadiskubre niya na hindi ang magnanakaw ng sasakyan ang may sala, pero hindi ibinunyag ni Chae Rim kung sino ang totoong may gawa. Ang mahalaga ngayon ay maikulong si Sang Hyuk. Sa sobrang takot, tinawagan ni Panho si Ho Yang, pero huli na siya ng isang hakbang. Nakipagkita na ng pribado si Kang Heon kay Ho Yang. Kahit kaharap ang kaaway niya, walang ipinakitang takot si Ho Yang. Gusto ni Kang Heon na manatili si Ho Yang sa tabi ng anak niyang babae hanggang sa gumaling ito. Tinanong ni Ho Yang kung bakit siya pinagbawalang makita si Eun. Naiintindihan ni Ho Yang na kapag tumanggi siya, mapapahamak silang mag-ama. Medyo nagulat si Kang Heon sa ugali ng binata. Biglang sumumpong ulit ang hika ni Ho Yang. Sinubukan niyang pigilan ang pag-atake ng hika niya, pero napansin iyon ni Kang Heon. Doon na-realize ni Kang Heon na ang taong nakaupo sa harap niya ang tunay na pumatay sa anak niya. Nang gabing nalasing si Chae Rim, dinukot siya ng mga tauhan ni Kang Heon. Nararamdaman na ni Panho noon na may mali pero binaliwala niya ito. Pagkatapos, dinala ng mga tauhan si Chae Rim sa isang bakanting lugar. Nang malapit na nila siyang patayin, biglang dumating ang mga tauhan ni So Young para iligtas siya. Mabilis na naaresto ang mga tauhan ni Kang Heon. Binantaan ni So Young ang mga tauhan niya, sinabing kapag ibinunyag nila na buhay pa si Chae Rim, siya mismo ang magpapadala sa kanila at sa mga kasabwat nila sa kabilang buhay. Pagbalik sa kasalukuyan, naalala ni Kang Heon ang huling video ng killer. Pero kahit ganoon, pinayagan pa rin ni Kang Heon si Ho Young na makauwi. Nakahinga ng maluwag si Panho nang makitang ligtas na nakabalik ang anak niya. Sinabi niya na kapag umamin si Ho Young, papatayin siya ni Kang Heon, pero walang pakialam si Ho Young sa sarili niyang kaligtasan. Sa simula pa lang, plano na niyang ipaghiganti ang ina niya.
Nadidismaya siya na nakikita niyang pilit pa ring pinapanatili ng ama niya ang dignidad ng isang judge. Iniisip niya na kung patas ang batas, dapat matagal nang nagbayad si Sang-hyuk sa mga krimen nito. Hindi mawala sa isip ni Pan-ho ang mga sinabi ng anak niya. Kinabukasan na ang araw ng paglilitis. Sinimulan ni Suho na ikwento ang buong nangyari sa pantalan. Sinabi ni Suho na balak nilang mag-ama na tumawid ng border at tumakas papuntang ibang bansa, pero sa huli ay sinaktan ng Sang-hyuk ang ama niya. Ngayon naman, turn na ng babaeng abogado ng depensa na magsalita. Iginiit niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinabi ni Suho. Dahil sobrang dilim noon, baka napagkamalan lang niya ang isang tao na ibang tao. Nadurog ang puso ni Suho at habang umiiyak, ipinilit niyang hindi siya pwedeng magkamali sa taong pumatay sa ama niya. Dahil sa mga sinabi ni Suho, sobrang nakaramdam ng guilt si Pan-ho. Bumalik si Pan-ho sa opisina niya para tawagan ang sekretary ng presidente at mag-ayos ng pribadong pagkikita. Tinanong niya ang sekretary kung kailan ang susunod na appointment. Nagulat ang sekretary na ang isang matuwid na taong tulad ni Pan-ho ay sobrang interesado na ngayon sa politika. Sinabi ng sekretary na mangyayari iyon pagkatapos ng paglilitis. Kailangang mabigyan ng tamang sentensya si Sang-hyuk. Pero ang totoo, ang talagang iniisip ni Pan-ho ay ang sarili niyang kapalaran. Kapag nahatulan si Sang-hyuk, malalagay din siya sa panganib. Sinabi ng sekretary na mga 2 buwan mula ngayon ay direkta na nilang pababagsakin ang korporasyon ni Kang Heon. Nagsimula ang isang panibagong araw. Balisa si Pan-ho dahil parang lahat ng pagpipilian ay delikado. Nagdesisyon siyang tawagan si Miyon para pag-usapan ang plano. Ito na lang ang nag-iisa nilang pagkakataon at kapag pumalya sila, mamamatay silang lahat. Samantala sa ospital, nagkamalay na si Iyon. Nagulat siya nang makitang nakaupo roon si Ho-young. Malambing na tinanong ni Ho-young kung ayos lang ba siya. Nag-alala si Iyon kung may nagawa bang sobra ang ama niya sa boyfriend niya. Naantig si Ho-young sa sinserong pag-aalala niya, kaya siya na mismo ang lumapit para aliwin ito. Tahimik na pinanood ni Kang Heon ang lahat ng iyon. Biglang tinawagan ni Pan-ho si Kang Heon. Inanunsyo ni Pan-ho na nakahanap siya ng paraan para iligtas si Sang-hyuk at gusto niya itong makausap ng pribado. Sinamahan siya ni Assistant Park at ipinakita ang isang recording ng usapan ng may sala sa aksidente at ng pulis. Natakot si Pan-ho nang malaman niyang nadiskubre na ni Kang Heon ang kahinaan niya. Sinabi ni Kang Heon na may hika ang may sala at pinaghihinalaan niyang anak ni Pan-ho ang may gawa. Pero ngayon, kasama ni Ho-young ang bunsong anak na babae ni Kang Heon. Tinanong ni Kang Heon kung sinadya bang saktan ni Ho-young ang anak niya. Nanginginig na sumagot si Pan-ho na nagkataon lang ang lahat. Nagbanta si Kang Heon na kaya niyang ipawala si Ho-young. Galit na sinabi ni Pan-ho na 2 taon na ang nakalipas, pinatay ng panganay na anak ni Kang Heon ang asawa niya. Pagkarinig nito, naggingit-ngit sa galit si Kang Heon. Pareho silang may nawalang mahalaga. Nanginig si Pan-ho at lumuhod, nagmamakaawa kay Kang Heon na siya na lang ang pagbayarin para sa anak niya. Galit na umalis si Kang Heon nang hindi nagsasalita. Sa daan pabalik, inutusan ni Kang Heon si Assistant Park na imbestigahan ang sinabi ni Pan-ho. Pero hindi inaasahan, hinarangan sila ng maraming sasakyan. Sa sobrang takot, tinawagan ni Pan-ho si Miyon para pigilan ito, pero walang sumasagot. Pinalibutan ng mabibigat ang armas na tauhan ang sasakyan. Bumaba si Assistant Park at itinapat ang baril niya sa mga tauhan. Biglang binuksan ni Kang Heon ang pinto ng sasakyan at bumaba. Nang makita si Kang Heon, nataranta ang buong grupo ng mga tauhan at nagsitakbo palayo. Kinabukasan, nakipagkita si Congressman Yihua sa witness. Umupo siya at naglabas ng sama ng loob kay Suho. Alam daw niya kung sino ang responsable sa pagkamatay ng pamilya ni Suho. Iginiit ni Congressman Yihua na si Pan-ho ang may sala, habang si Pan-ho naman ay nasa panig ni Chai-rim. Kahit duda si Suho sa mga sinasabi ni Congressman Yihua, nayanig siya nang ipakita nito ang litrato nilang 2 na magkasama. Sa sandaling iyon, lumapit si Chai-rim at tinanong si Congressman Yihua kung ano ang ginagawa nito roon. Pagkatapos, lumitaw ang mga investigador. Gusto nilang dalhin ang witness sa ibang lugar. Hindi pinapayagan ng batas na ang witness ay manatili kasama ng mga investigador. Tuluyan nang nawala ng tiwala si Suho kay Chai-rim. Kahit anong paliwanag niya, wala nang saysay. Alam niyang hindi na niya kayang protektahan pa si Suho. Wala siyang nagawa kundi panoorin si Congressman na dalhin palayo ang mahalagang witness. Kasabay nito, nagkaroon si Pan-ho ng pribadong pagkikita sa sekretary ng presidente sa paanan ng Han River Bridge. Gusto ni Pan-ho na makapasok sa Blue House sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kaso, kung hindi ay hindi niya kayang magbigay ng hatol kay Sang-hyuk. Sinabi ng sekretary na kailangan pa rin nilang sundin ang proseso. Hindi inaasahan, naglabas ang sekretary ng litrato ni Pan-ho na lihim na nakikipagkita kay Kang Heon. Nadismaya ang sekretary na nagtiwala siya sa maling tao. Sinabi niyang may iba pa silang pagpipilian para sa posisyon sa Blue House. Nalungkot si Pan-ho dahil nawala ang huli niyang pag-asa. Nang gabing iyon, sa isang villa sa tabing dagat, lumitaw si Kang Heon para makausap ng pribado si Suho. Tinanong ni Suho kung si Pan-ho ba ang may sala sa aksidente. Gusto ni Suho na makatanggap si Pan-ho ng tamang kaparusahan. Nagpatuloy ang paglilitis. Nagulat si So-young nang baguhin ng witness ang testimonya nito. Itinanggi ni Suho na si Sang-hyuk ang may sala. Inangkin niyang lahat ng sinabi niya noon ay pinilit lang ng babaeng inspektor. Unti-unti nang bumabaligtad ang sitwasyon laban sa panig ng prosekusyon.
Paulit-ulit na inaakusahan ng abogado ng depensa si So Young na may itinatagong galit kay Kang Heon. Hindi makapagbigay si Panho ng pinal na hatol kaya nagdesisyon siyang pahabain pa ang paglilitis. Samantala, may iniimbestigahan si Kang Heon para mapatunayan kung sinaktan nga ba ng panganay niyang anak ang asawa ni Panho. Sobrang nadismaya si Kang Heon sa anak niya. Noong panahong iyon, nasa kulungan si Kang Heon kaya walang nagsabi sa kanya. Dinala ng mga director si Sang Hyuk sa Amerika para makaiwas sa kaso. Hindi lang si Kang Heon, pati sina So Young at Chae Rim ay nahihirapan na rin. Tinutulak na sila hanggang sa sukdulan. Pero ayaw pa ring sumuko ni So Young. Ito na ang huli nilang pagkakataon para maipakulong si Kang Heon. Nalungkot si Chae Rim na ang judge na iginagalang niya noon ay nagtatrabaho na ngayon para sa kontrabida. Sinabi niyang may paraan siya para matapos ang kaso. Nang gabing iyon, pag uwi ni Panho, biglang sumugod si Assistant Park at binugbog siya. Inutusan siya nitong tawagan si Mion. Nagkunwari si Panho na wala siyang alam. Nagbanta si Assistant Park na kapag nakita niya si Mion, papatayin niya si Panho kahit labag pa ito sa utos ng chairman. Pagkaalis ng assistant, umuwi si Ho Young. Nagulat si Ho Young nang makitang nakahandusay sa sahig ang ama niya. Nang makita niyang wasak na wasak ang ama niya, nadurog ang puso ni Ho Young. Maya-maya, tumawag si Chae Rim at nag-ayos ng pagkikita kay Panho. Seryoso nitong tinanong ang tungkol sa aksidente ni Sang Hyun. Naghinala siya na hindi iyon aksidente lang. Naisip na rin ni Panho kung ano ang gusto sabihin ni Chae Rim. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ni Ho Young para ipaghiganti ang ina niya. Sinabi ni Chae Rim na kapag nahatulang guilty ang panganay na anak ni Kang Heon, palalampasin niya ang katotohanang itinago ni Panho. Isa itong direktang banta sa judge. Nagdesisyon na ngayon si Panho na ibunyag ang lahat at gusto rin niyang protektahan ni Chae Rim ang anak niya. Mas maaga noon, nakipagkita si Chae Rim sa girlfriend ng mekaniko. Malungkot na ikinuwento ng babae na noong taglagas, kinaibigan ni Ho Young ang mekaniko. Inupahan niya ang mekaniko at ang girlfriend nito para mag-espiya kay Sang Hyun. Nang malaman na binigyan ni Kang Heon ng motorsiklo ang anak niya, inutusan sila ni Ho Young na bantayan ng mabuti ang anak ni Kang Heon. Noong birthday nito, sinundan siya ng dalawa hanggang sa villa at nagmasid mula sa malayo. Pagkaalis ni Sang Hyun, tinawagan ng mekaniko si Ho Young para ipaalam iyon at nangyari na ang dapat mangyari. Sinagasaan ni Ho Young si Sang Hyun at napatay ito. Palihim na sinundan ng mekaniko si Ho Young para mangikil ng pera habang naghihintay sa bahay ang girlfriend niya ng balita. Iyon na rin ang huling beses na nakita niya ang boyfriend niya. Ilang panahon matapos mamatay ang mekaniko, si Ho Young mismo ang pumunta para aliwin ang girlfriend nito. Nangako si Ho Young na ipaghihiganti niya ang mga taong may kagagawan sa pagkamatay ng boyfriend nito. Parehong alam ni Panho at Chae Rim ang intensyon ni Ho Young. Dahil sa matinding galit, matagal nang pinaplano ni Ho Young ang paghihiganti niya. Pagkarinig ng mga salitang iyon, unti-unting nawalan ng kontrol si Panho. Para makabawi, humingi si Panho kay Chae Rim ng sigarilyo. Ginamit ni Panho ang dahilan na lalabas muna siya para manigarilyo para makatawag sa telepono. Ngayon, alam na ni Chae Rim ang totoo na matagal nang itinatago ni Panho. Kaya gusto ni Panho na may ipapatay siyang tao para alisin si Chae Rim. Pagkatapos ng usapang ito, mabigat ang loob na umuwi si Panho. Tumayo si Panho sa harap ng pinto ng kwarto ng anak niya. Pagkatapos, tinipon niya ang lakas ng loob para lumapit, pero wala siyang sapat na tapang para buksan ang pinto. Hindi pa rin siya makapaniwala na kayang maging mamamatay tao ng anak niya. Nagsimula ang isang panibagong araw. Habang kumakain ng pamilya, nakita ni Kang Heon ang bunsong anak niyang babae na masayang nagte-text sa boyfriend nito. Biglang humingi ng tawad si Ji Young sa asawa niya. Sobrang nasasaktan pa rin siya dahil sa pagkawala ng anak nila. Nang makitang sobrang lungkot ng asawa niya, lalong gumulo ang damdamin ni Kang Heon. Naiintindihan niya ang gustong sabihin ng asawa niya. Kaya pagkatapos ng almusal, si Kang Heon mismo ang pumunta sa kulungan para bisitahin ang panganay niyang anak. Nagulat si Sang Hyuk nang makita ang ama niya. Mahigpit na tinanong ni Kang Heon ang anak niya kung kilala nito ang asawa ni Panho. Nagsinungaling si Sang Hyuk at sinabing hindi niya kilala ang pangalang iyon. Pero idinagdag ni Sang Hyuk na pareho silang may dugo ng demonyo ng ama niya at ipinanganak silang maging mga hari. Nagalit si Kang Heon na ginagamit ng anak niya ang palusot na iyon para bigyang katwiran ang krimen nito. Pero pinili pa rin niyang patawarin ang anak niya. Malamig niyang sinabi na mapapawalang sala si Sang Hyuk. Kailangan lang nitong manatiling tahimik at hintayin ang paglaya nito mula sa kulungan. Bago umalis ang ama niya, nakiusap si Sang Hyuk kung pwede silang maghapunan ng magkasama pero nanatiling malamig at walang sagot si Kang Heon. Nang gabing iyon, pinasok ni Mion ang bahay ng girlfriend ng mekaniko. Natakot ang babae nang makita si Mion at ang mga tauhan nito. Marahang tinanong ni Mion ang babae kung ano ang sinabi niya sa babaeng inspektor. Kinabukasan, tinawagan ni Mion si Panho. Ipinakita niya ang pagkainis niya dahil hindi tinupad ni Panho ang pangako nito. Sinusubukan nitong tumakas mag-isa sa mahirap na sitwasyon at iwan siya. Nanatiling tahimik si Panho nang malaman ni Mion ang totoo na si Ho Young ang nagplano ng pagkamatay ni Sang Hyun. Kaya nagbanta si Mion na kung ayaw niyang mabunyag ang totoo, kailangan niyang makapasok sa Blue House. Ito na lang ang natitirang pag-asa ni Mion para mabuhay.
Bago pa makabawi si Panho sa pagkagulat, ibinunyag ni Mion ang isa pang sikreto. Kahapon, nakipagkita ang anak ni Panho sa mga tauhan ni Mion para bumili ng mga armas. Nagtaka si Mion kung ano ang binabalak ni Hoyong. Sa sobrang takot, tinanong ni Panho si Mion kung naibigay ba nito ang mga gamit sa anak niya. Pinanatag ni Mion si Panho at sinabing naayos na niya ang lahat. Nagkaroon ng meeting para paghandaan ang huling paglilitis. Napakalaki ng kasong ito at maraming makapangyarihang puwersa ang sangkot. Hindi agad makapagdesisyon si Panho dahil kaunti na lang ang oras na natitira sa kanya. Kaya nag-ayos si Panho ng pakikipagkita sa sekretary ng presidente. Pero kailangan muna niyang alisin ang taong sumusunod sa kanya. Tinawagan ni Panho ang security at inutusan ang mga ito na hulihin ang stalker para tanungin. Sinamantala ni Panho ang pagkakataong ito para magpalit ng damit at pumunta sa tagpuan. Nagulat ang sekretary ng presidente na gusto siyang makita ni Panho. Sinabi ni Panho na may paraan siya para pabagsakin si Kang Heon at ang korporasyon nito, pero kapalit nito, kailangan pumayag ang sekretary na makapasok siya sa Blue House agad pagkapos ng paglilitis. Nangako rin si Panho na hahatulan niya si Sang Hyuk ayon sa gusto ng sekretary. Kasabay nito, pumunta si So Young sa bahay ng girlfriend ng mekaniko. Pero nawala ang witness na parang bula. Sinisi ni So Young ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang witness. Pagbalik niya sa headquarters, nagulat si So Young nang makitang nakaupo si Panho sa opisina niya. Nagtaka siya kung bakit ito naroon. Sumagot si Panho na may gusto siyang pag-usapan sa kanya. Naiinis si So Young na naroon ang tauhan ni Kang Heon pero gusto pa rin niyang marinig ang sasabihin nito. Seryosong sinabi ni Panho na hahatulan niyang guilty si Sang Hyuk. Nagulat si So Young nang makita ang pagbabago ng ugali niya. Ipinaliwanag ni Panho na lahat ng ginawa niya noon ay dahil tinatakot siya ni Kang Heon. Pagkatapos ng kaso sa korte, opisyal siyang papasok sa Blue House para tuluyang pabagsakin si Kang Heon. Kailangan ni Panho ang mga investigation files na matagal nang nakalap ni So Young. Gusto ni Panho na ibigay ang mga iyon sa Blue House para maasikaso. Matagal na nag-isip si So Young bago tumayo at buksan ang cabinet. Sa loob nito ay lahat ng dokumentong pinaghirapan niyang imbestigahan. Bago niya ibigay ang mga dokumento, sinabi ni So Young na hindi niya makontak si Chae Rim. Sinabi ni Panho na nagkita sila pero hindi niya alam kung saan ito pumunta. Ibinunyag din niya na ang tunay na may sala ay ang anak niya. Tiningnan siya diretso ni So Young sa mata at sinabing may ebidensya siya para idiin si Ho Young. Pagkatapos, malamig na kinuha ni Panho ang mga file at umalis. Nang gabing iyon, sa pamilyar na tulay, naghihintay si Panho ng isang tao. Biglang may isang itim na sasakyan na huminto. Nang bumaba ang bintana, isang hindi pamilyar na mukha ang lumitaw, kaya naging mapagmatsyag si Panho. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang tauhan ng sekretary. Tinawagan ni Panho ang sekretary pero walang sumagot. Sinabi ng estranghero na nasa isang agarang meeting ang sekretary at kung hindi siya naniniwala, aalis na siya. Mabilis na hinawakan ni Panho ang pinto ng sasakyan. Inutusan niya ang lalaki na ipaalam agad sa kanya kapag nakarating na sa sekretary ang mga dokumento. Pagkatapos, umuwi si Panho at nakita niyang malalim ang iniisip ng anak niya habang nakaupo sa sofa. Pinaalalahanan niya ang anak niya na huwag nang gagawa pa ng kahit anong kalokohan. Sakto namang tumawag ang sekretary ng presidente. Sinabi nitong natanggap na niya ang mga dokumentong ipinadala ni Panho, pero sinabi ng sekretary na hindi sapat ang mga dokumentong iyon para mapabagsak si Kang Heon. Inutusan ng sekretary si Panho na maghanap pa ng mas maraming ebidensya. Sa ganitong paraan lang makakapasok si Panho sa Blue House. Sumagot si Panho na magpapadala siya ng mas marami pang dokumento bukas pero kailangan muna niya ng kasiguraduhan mula sa sekretary. Natapos ang usapan. Tahimik na tumingin si Panho sa labas ng bintana. Napansin niyang may nagbabantay pa rin sa kanya. Kaya nag-ayos siya ng pakikipagkita kay Mion kinabukasan bago sumikat ang araw. Kung kailangan ni Panho ay patunay na ang asawa ni Kang Heon ang gumawa ng panununog at pagpatay. Hiniling din ni Panho kay Mion na magpadala ito ng tao para asikasuhin ang taong sumusunod sa kanya. Makalipas ang maikling oras, nilapitan ng mga tauhan ni Mion ang sasakyang nagbabantay. Nagkunwari silang mga security guard para malinlang ang stalker. Sa isang sandali ng kapabayaan, inatake ng mga tauhan ni Mion ang stalker. Sinamantala nila ang pagkakataong ito para magmaneho papunta kay Mion. Masaya nitong inilabas ang ebidensyang hinihingi ni Panho. Kasabay nito, may pagmamalaki rin nitong inanunsyo na hawak din nito ang sikreto ni Panho. Pagkaalis ni Panho, biglang pinalibutan si Mion ng isang grupo ng mga siga. Mga tauhan iyon ni Kang Heon. Dinala nila si Mion sa isang abandonadong warehouse. Nanlaban siya pero mabilis din siyang nasupil. Bago siya mamatay, inamin ni Mion ang buong katotohanan kay Kang Heon. Samantala, hinarang din ang sasakyang sinasakyan ni Panho. Lumitaw ang mga tauhan na pinamumunuan ni Assistant Park. Sa tindi ng galit, binasag ng assistant ang mga bintana ng sasakyan ni Panho. Mabilis siyang kinaladkad ng iba pang tauhan palabas para imbestigahan. Tuliro si Panho na nabunyag ang mga kilos niya. Ipinakita sa kanya ni Assistant Park ang ilang litrato na ibinigay ng sekretary ng presidente sa kanya. Lahat ng larawang iyon ay ipinadala ng mga tauhan ni Kang Heon. Doon lang napagtanto ni Panho na naloko siya. Pagkatapos noon, lumitaw si Kang Heon. Galit itong lumapit kay Panho at kinuha ang ebidensyang kakakuha lang ni Panho mula kay Mion. Alam ni Kang Heon na gusto siyang pabagsakin ni Panho. Sa sandaling ito, lumuhod si Panho sa paanan ni Kang Heon.
Inamin ni Panho na dinala na sana niya ang anak niya para sumuko matapos malaman na nakapatay ito ng tao. Pero nang malaman niyang anak ng chairman ang napatay, itinago niya ang lahat. Gusto ni Panho na akuin ang lahat ng sisi para sa sarili niya. Nagmakaawa si Panho kay Kang Heon na iligtas ang buhay ng anak niya. Pero wala nang pakialam si Kang Heon sa mga sinabi ni Panho. Nagsimula na ang isang panibagong araw. Hindi nakatulog si Panho buong magdamag. Ngayon, ang araw ng pinal na hatol para kay Sang-hyuk. Opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Si So-young ang unang nagsalita. Lahat ng paratang niya ay nakaturo kay Sang-hyuk pero wala si Panho sa tamang kondisyon para pakinggan siya. Sa sandaling iyon bumukas ang mga pinto ng courtroom. Malamig na pumasok si Kang Heon, dala ang napakabigat na aura. Pinanood ni Kang Heon ang bawat kilos ni Panho. Pagkatapos magsalita ng abogado ng depensa, bumukas ulit ang mga pinto. Pumasok si Ho-young at puno ng galit ang mga mata niya laban sa kontrabida. Kasabay nito, natagpuan ang sasakyan ni Chai Rim sa pantalan, lubog sa ilog. Pagkatapos mailahad ng magkabilang panig ang mga argumento nila, si Panho na ang kailangang gumawa ng pinal na desisyon. Kalmadong idineklara ni Panho na kulang ang ebidensya para hatulang guilty si Sang-hyuk, kaya pinalaya si Sang-hyuk. Sobrang winasak ng hatol na ito si So-young. Paglabas niya, galit niyang tinanong si Panho kung siya ba ang pumatay kay Chai Rim, pero hindi sumagot si Panho at umalis lang. Bumalik siya sa opisina niya nang wasak ang loob at bumagsak sa isang sulok. Lahat ng kasalanang nagawa niya ay hindi mapapatawad. Ang paglaya ni Sang-hyuk ay lalong nagpagalit kay Ho-young. Sa sandaling iyon, may isang taong lumapit kay Ho-young at nagsabing alam niyang balak nitong patayin si Sang-hyuk. Binigyan ng estranghero si Ho-young ng baril at sinabing siya na ang tumapos dito. Pagkaalis ng estranghero, tumawag si Iyon kay Ho-young at niyaya siya sa bahay nila para sa hapunan. Pagkatapos, nagmadali si Ho-young sa banyo para tingnan ang baril. Naalala ni Ho-young ang araw na sinagasaan niya si Sang-hyuk gamit ang sasakyan niya. Pagkatapos, naisip niya ang mayabang ng ngiti ni Sang-hyuk sa korte. Mas lalo pang tumindi ang desisyon ni Ho-young na maghiganti. Maingat niyang itinago ang baril sa katawan niya at umalis. Nang makita ni Iyon ang problemadong itsura ni Ho-young, hinawakan niya ang kamay nito para aliwin siya. Hindi niya alam na dinadala na pala niya ang panganib sa bahay nila. Tumunog ang telepono ni Ho-young pero nang makita niyang tawag iyon mula sa ama niya, pinatay niya ito. Ito ang unang beses na bibisita si Ho-young sa bahay ng girlfriend niya. Maraming bodyguard ang lumitaw nang bumalik ang sasakyan ng dalaga. Masayang ipinasyal ni Iyon si Ho-young sa loob ng bahay. Samantala, sa pribado niyang opisina, pinapakinggan ni Kang Heon ang report ng mga tauhan niya tungkol sa background ni Ho-young. Si Ho-young ang taong nagplano ng pagpatay sa batang amo na si Sang-hyun. Natatakot si Assistant Park na baka saktan ni Ho-young ang dalaga, kaya balak ni Assistant Park na mauna ng kumilos para alisin ang banta. Pero pinigilan ni Kang Heon ang tauhan niya. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Ho-young ang sitwasyon. Pagkaalis ng pinagkakatiwalaan niyang assistant, tinawagan ni Kang Heon si Panho. Ibinunyag ni Kang Heon na kasama ng anak niyang babae ang pumatay sa anak niya. Siyempre, nahulaan ni Kang Heon kung bakit naroon si Ho-young. Sa sobrang takot, nagmakaawa si Panho kay Kang Heon na iligtas ang anak niya. Galit na galit si Kang Heon na parehong sinusubukan ni Panho at ng anak nito nasaktan ang pamilya niya. Nagbanta siyang aayusin niya silang dalawa. Sakto namang bumalik si Sang-hyuk sa mansyon. Matagal na panahon na rin mula nang huli itong umuwi. Pagpasok pa lang niya sa hardin, naging mayabang na si Sang-hyuk nang makita ang binatang nasa harap niya. Tuluyan nang nawalan ng katinuan si Ho-young. Ang taong nakatayo sa harap niya ay ang pumatay sa ina niya. Nang malapit ng bunutin ni Ho-young ang baril niya para barilin si Sang-hyuk, masayang tumakbo si Iyon at ipinakilala ang boyfriend niya kay Sang-hyuk. Dahil mahal na mahal ni Sang-hyuk ang kapatid niya, mainit nitong binati si Ho-young. Sa sandaling ito, pinigil ni Ho-young ang galit niya at kinamayan ang kaaway niya. Hindi inaasahan, tinanong ni Sang-hyuk kung nagkita na ba sila noon. Ngumiti si Ho-young at sinabing hindi siya sigurado. Mabilis na binawi ni Ho-young ang kamay niya at umalis kasama si Eun. Pagkatapos noon, mag-isa niyang sinuri ang baril na inihanda niya, saka inayos ang suot niya bago ang hapunan. Si Ji-young, na laging mabait sa boyfriend ng anak niya kapag nasa harap ito, ay tinawag sina Eun at Ho-young para sumalo sa hapunan. Kalmadong umupo si Ho-young sa mesa pero puno ng galit ang mga mata niya habang titig na titig kay Sang-hyuk. Kasabay nito, sinusubukan ni So-young na tawagan si Panho. Pero wala ng oras si Panho para sumagot. Halos mabaliw siyang nagmamaneho papunta sa bahay ni Kang Heon. Binulag na ng galit ang isip niya. Naramdaman ni Panho ang matinding takot nang sabihin ni Kang Heon na siya na mismo ang hahawak sa lahat. Pagkatapos ng hapunan, malamig na naglakad si Kang Heon papunta sa mesa. Patuloy na pinahihirapan ni Sang-hyuk si Ho-young. Minamaliit ni Sang-hyuk ang estado ni Ho-young. Nagtataka siya kung bakit nakaupo si Ho-young sa parehong mesa na inuupuan niya. Pero dahil boyfriend ito ng kapatid niya, na-curious siyang tanungin si Ho-young kung ano ang tingin nito sa kapatid niya. Kalmadong sumagot si Ho-young na si Eun ang pinakamabait na tao sa mundo. Nang makita ang pagngiti ng anak niyang babae, naging seryoso si Kang Heon. Gusto niyang masukat kung gaano kalalim ang nararamdaman ni Ho-young para sa anak niya. Sakto namang paulit-ulit na tinatawagan ni So-young si Ji-young. Naiinis na sinagot ni Ji-young ang telepono at pumasok sa kwarto niya.
Pagkasagot ni Ji Yang, ibinunyag ni So Young na 2 taon na ang nakalipas naging suspect sa pagpatay si Sang Hyuk. Ang biktima ay ang ina ni Ho Young. Maging ang aksidente ni Sang Hyun ay bahagi ng plano ni Ho Young para sa paghihiganti. Nabigla si Ji Young nang marinig ang totoo. Hindi na siya halos makatayo. Ipinagpatuloy ni So Young na 6 na buwan daw inihanda ni Ho Young ang buong plano. Mukhang ngayong araw ang anibersaryo ng pagkamatay ni Sang Hyuk. Wala pa ring alam si Sang Hyuk sa nakaambang panganib. Pakiramdam niya ay sobrang pamilyar ng mukha ni Ho Young. Nagbigay si Ho Young ng isang nakakatakot na ngiti. Kalmadong sinabi ni Ho Young na nagkita na sila 2 taon na ang nakalipas, eksaktong 2 taon at 3 buwan na ang nakaraan. Nagulat si Sang Hyuk na ganoon kalinaw ang alaala ni Ho Young. Ipinaliwanag ni Ho Young na nagkita sila noon sa istasyon ng pulis at pagkatapos noon ay pinalaya si Sang Hyuk. Tense na pinagmamasdan ni Kang Hyeon ang sitwasyon. Biglang sumumpong ang hika ni Ho Young. Nagmamadali niyang kinuha ang gamot niya para pigilan ang mga sintomas. Alam na ni Kang Hyeon ang background ni Ho Young pero pinili niyang manahimik at magmasid. Nang makabawi siya, masakit na ikinuwento ni Ho Young ang naging hatol ng korte. Pinalaya si Sang Hyuk. 1 buwan matapos ang hatol, namatay ang ina ni Ho Young. Galit na tumayo si Ho Young at tinanong kung nakakaramdam ba sila ng kahit kaunting guilt sa mga biktimang pinatay nila. Hindi maintindihan ni Iyon ang mga sinasabi ng boyfriend niya. Nagmamakaawa siya sa ama niya na patawarin ito. Ayaw ni Kang Hyeon na masaktan ang anak niyang babae kaya pinalayas niya si Ho Young sa mansyon. Sakto namang nagsalita si Sang Hyuk. Kinutya ni Sang Hyuk ang ina ni Ho Young at sinabi pa nitong wala siyang maalalang taong may ganoong pangalan. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ni Kang Hyeon si Ho Young. Nabaliw na siya sa galit. Galit na bumunot si Ho Young ng baril at itinapat ito sa mukha ni Sang Hyuk. Nagulat si Sang Hyuk na naglakas loob si Ho Young na tutukan siya ng baril. Si Iyon na nakaupo sa tabi niya ay takot na pinapanood si Ho Young. Sinubukan ni Kang Hyeon na pakalmahin si Ho Young at nangakong palalampasin niya ito pero hindi pinansin ni Ho Young ang payo ni Kang Hyeon at iginiit na mas mahalaga ang buhay ng ina niya kaysa sa mga walang hiyang iyon. Biglang humarang si Eun sa harap ng baril at nagmakaawang iligtas ang pamilya niya. Natakot si Kang Hyeon nang makitang ganoon kapabayaang kumilos ang anak niyang babae. Pinayuhan niya itong umalis pero itinulak lang siya ni Ho Young palayo. Walang pag-aalinlangang sumugod si Ho Young kay Sang Hyuk. Sa labas, kararating lang din ni Pan Ho pero hinarang siya ng security. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at nabigla ang lahat. Naramdaman ni Pan Ho na may mali. Tumama ang bala kay Sang Hyuk pero tinamaan din si Ho Young. Ang ina niya ay tumakbong palabas ng kwarto habang nakatutok ang baril kay Ho Young. Dahil sa sakit, bumagsak si Ho Young. Bago siya mawalan ng malay, sinubukan niyang barilin si Kang Hyeon pero agad siyang binaril at napatay ni Ji Young. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan ni Kang Hyeon ang hawak niyang armas. Lumapit siya sa wasak na wasak niyang asawa at sinabing ibigay nito ang baril sa kanya dahil tapos na ang lahat. Sakto namang lumitaw si Assistant Park. Tinulungan ng asawa niya at ng assistant si Ji Young na pumasok sa kwarto. Samantala, buhay pa si Sang Hyuk. Agad siyang dinala para malapatan ng lunas. Pagkatapos ng lahat ng yon, si Eun na lang ang naiwan, wasak ang puso habang pinapanood si Ho Young na nakahandusay sa sarili nitong dugo. Sa mga huling sandali niya, sinubukan ni Ho Young na humingi ng tawad sa girlfriend niya. Kaagad pagkatapos noon, dumating si Kang Hyeon, niyakap ang anak niyang babae at umalis sa lugar. Sakto namang dumating si Pan Ho. Natigilan siya nang makita ang anak niyang patay na sa tama ng baril. Maraming bodyguard ang sumugod papasok pero pinigilan sila ni Assistant Park dahil gusto niyang makita muna ni Pan Ho ang mukha ng anak niya sa huling pagkakataon. Sa sobrang sakit, niyakap ni Pan Ho ang anak niya at sinabing oras na para umuwi sila. Pero wala nang buhay si Ho Young. Sa labas, lumitaw ang pulis at mga paramedic. Mabilis nilang isinakay si Ho Young sa stretcher. Masamang tinitigan ni Pan Ho si Kang Hyeon. Pagkatapos, mag-isa siyang tumayo habang nakatitig sa bangkay ng anak niya nang hindi kumukurap. Inanunsyo ng pulis na iniimbestigahan pa rin nila ang insidente. Inako ni Assistant Park ang buong responsibilidad, sinabing si Ho Young ang nagtutok ng baril sa pamilya ng chairman at napilitan siyang kumilos para protektahan ang amo niya. Idinagdag pa ng assistant na may kasalanan din ang pulis dahil hinayaan nilang magkaroon ng baril si Ho Young. Kinumpirma ng forensic examination na ang mga fingerprints sa baril ay kay Ho Young, pero alam ng pulis kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Samantala, ang misteryosong taong nagbigay ng baril kay Ho Young ay pinalibutan ng mga tauhan ni Kang Hyeon. Gusto nilang sumuko ito at umamin sa krimen. Ang pagkamatay ng boyfriend niya ay napakabigat na dagok para kay Eun. Lalo siyang nawalan ng ulirat at palagi siyang sinasaktan ng matinding sakit ng ulo na dahilan para himatayin siya. Ginawa ang burol ni Ho Young. Si Pan Ho, na wasak sa lungkot, ay lumuhod sa harap ng puntod ng alaala ng anak niya. Si So Young lang ang pumunta para makiramay. Sinabi ni So Young sa kanya na may isang taong nagbigay ng baril kay Ho Young, pero ayaw munang makarinig ng kahit ano si Pan Ho sa sandaling iyon. Sobrang pagod na siya sa lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay napaka-unfair talaga ng buhay sa kanya. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang anak niya. Pero sa huli, kinailangan niyang masaksihan ang masakit na pagkamatay ng anak niya. Pagkatapos asikasuhin ang burol ng anak niya, nagdesisyon si Pan Ho na umamin. Gusto niyang akuin ang responsibilidad sa mga krimeng nagawa niya. Sa
Sa labas, nanonood sina Congressman Yihua at ang sekretary ng presidente. Balak ng Blue House na gamitin si Pan Ho bilang kasangkapan. Si Sang Hyuk lang ang nanatiling walang pakialam pagkatapos ng mga krimeng ginawa niya. Ang ugali ng anak niya ang lalong nagpagalit kay Kang Heon. Pagkatapos mamatay ni Ho Yang, araw-araw nang nilamon si Kang Heon ng mabibigat na iniisip. Biglang may narinig siyang ingay mula sa kwarto ng anak niyang babae. Nang puntahan niya iyon, nakita niyang nakahandusay si Eun sa sahig. Maraming klase ng gamot ang nasa mesa. Agad dinala si Eun sa ospital. Kahit na iligtas siya, malabong bumalik pa sa dati ang katawan niya. Ang balitang ito ang lalong dumurog kina Kang Heon at sa asawa niya. Makalipas ang ilang sandali, naghahanda si Sang Hyuk na umalis ng bansa. Hindi inaasahan, hinarang si Sang Hyuk ni So Young. Mayabang na hinamon ni Sang Hyuk si So Young pero ngumiti lang siya at sinabing sa susunod ay siya mismo ang magpapakulong dito. Pansamantalang kumalma ang lahat. Sa tabing dagat nagkita sina Pan Ho at Kang Heon para mag-usap. Nakiramay si Pan Ho sa kalagayan ni Iyon at sinabing padalos-dalos lang itong kumilos dahil sa sobrang bigat ng lungkot. Kahit magkaaway sila, pareho nilang naranasan ang pagkawala ng mga pinakamamahal nila sa buhay. Ito ang presyong kailangan nilang bayaran dahil sa mga kasalanan nila.